Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1061. Masyado pa ring mahina si Levi Garrison. Hindi ba mas masaya kung mag-post siya ng konting challenge? Bumantong hininga si Damian at sumagot, I have so many ways of taking him down right now. Kunin si Zoe Lopez at ang batang iyon sa loob niya, halimbawa. Kung gugustuhin ko, masisiguro kung hindi ko isisilang nabuhay ang bata. Eksakto, Mr. Damian, hinihintay namin ang iyong mga order. Isang salita mula sa iyo at pupunta kami para pahirapan siya kaagad. Gayunpaman, umiling si Damian. Hindi. Saan ang saya niyan? Gusto ko siyang pahirapan ng dahan-dahan. Sa oras na matapos ko siya, mare-realize niya kung gaano siya katanga na kumapit ng mahigpit sa pride niya. Kung tungkol naman sa wedding night niya, sisiguraduhin kong walang magiging maganda para sa kanya. Sabihin sa aking mga tauhan na pumunta. Si Levi ay nakikipag-inuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Bihira lang na magkita-kita ang mga kaibigan niyang special status. Ang katotohanang naruroon din ang kanyang pinakamamahal na tagapagturo, si Angus Belford, ay nakaramdam ng labis na kasiyahan kay Levi. Sabi ni Angus, Levi, naiintindihan ko ang sitwasyon mo ngayon. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang angkan ng garrison ng Oakland City ay hindi mga ordinaryong tao. Sila ay nasa loob ng libo-libong taon at maraming henerasyon. Top-notch ang kanilang fighting prowess. Sasabihin ko ba sa iyo ang ilang resulta? Alam mo naman ang Saber Leaderboard ni Erodia, hindi ba? Tumango si Levi. Ang Saber Leaderboard ni Erodia ay isang ranggo ng pinakamahuhusay na mandirigma ni Erodia. Lahat ng tao dito ay ang creme de la creme sa mga eksperto. Gayunpaman, ang mga mandirigma tulad ni Levi at ang mga nasa Iron Brigade ay nireranggo sa isang hiwalay at confidential na listahan at hindi sa Saber Leaderboard. Ang alam lang nila ay napakalakas ng mga nasa Saber Leaderboard, mayroon lamang silang malabong pag-unawa kung gaano kalakas ang mga mandirigmang iyon. Sa Saber Leaderboard ni Erodia, ang mga disipulo ng angkan ng garrison ay may kabuoang 21 pwesto, habang ang mga mandirigma na sumasakop sa angkan ng garrison ay nakakuha ng 46 na pwesto sa kabuuan. Nangangahulugan ito na halos kalahati ng mga mandirigma sa Saber Leaderboard ay may koneksyon sa mga garrison. Matapos marinig ang mga narinig nito, natigilan si Levi at ang iba pa. Ang mga mandirigma sa Saber Leaderboard ay mga malulupit na mandirigmang militar. Lahat sila ay mga dyablo sa larangan ng digmaan at nagkaroon ng lubos na reputasyon kahit sa ibang bansa. Hindi lamang sila puno ng mga tagumpay sa militar, ngunit ang mga mandirigmang iyon ay puno rin ng kapangyarihan at talento. Talaga bang napakarami sa kanila ang may koneksyon sa angkan ng garrison? Maliwanag, ang angkan ay malakas na hindi mapaniwalaan. Gayunpaman, natikman na ni Levi ang kanilang kapangyarihan para sa kanyang sarili noon. Ang isa sa mga tagapaglingkod ng angkan ng garrison ay may kapangyarihan na gumawa ng isang buong lungsod na magbunga sa kanya. Hindi maisip kung ano ang maaaring maging tunay na kapangyarihan angkan ng garrison kung buburahin nila ito ng buong lakas. Hindi lang iyon. Ang pamilyang garrison ay may iba pang mga mandirigma na may iba't ibang larangan din ng kadalubhasaan. Sila ay mahusay na manlalaban. May dahilan para sa nakakatakot na reputasyon ng pamilya garrison kay Erodia. Mas nakakatakot sila kaysa sa naiisip ko. Bukod dito, ang ina ni Damian, si Olivia Garcia, ay isang minamahal na miyembro ng sinaunang pamilyang Garcia, na nanggain-galawa lamang sa pamilyang garrison. Magkasama ang mga garrison at Garcia. Kung sasabak tayo sa mga garrison, magkakaroon tayo ng dalawang sinaunang pamilya pagkatapos ng ating dugo. Nilingan ni Angus si Levi. Umaasa ako na ikaw, bilang Diyos ng digmaan, ay mag-ingat habang tinatanggal ang angkan ng garrison ng Oakland City. Dapat kang tumapak ng may pag-iingat. Tumango si Levi. Huwag kang mag-alala, Master. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para magawa ito ng maayos, at sisiguraduhin kong mababayaran ng pamilyang garrison ang lahat ng ginawa nila sa akin. Nang marinig ito, alam ng lahat na nagpasya si Levi na labanan ang pamilyang garrison. Hindi man lang siya natakot kapag kaharap ang 18-Nation Alliance noong nakaraan, at tiyak na hindi siya atras dahil sa makapangyarihan lang ang pamilyang garrison.
Nang ang lahat ay nalulunod sa labis na espiritu, may pumasok sa silid. Nakilala ng lahat ang nanghihimasok ng sabay-sabay. Isa ito sa mga subordinate ni Damian na kasama niya sa kasal. Nang makita siya, ang White Tiger ay umungol, "Anong ginagawa mo dito?" Napatingin sa kanya ang nasasakupan ni Damian na si Vincent Garrison at ngumisi. "Levi Garrison, pinadala ako para sabihin sa iyo ang isang bagay." "Ano?" Tumawa ang subordinate ni Damian. "Ang taong pinagkakautangan mo ng buhay ay nasa panganib sa mismong sandaling ito. Gusto mo bang iligtas ang taong ito?" Nagbago ang ekspresyon ni Levi. "Sa taong pinagkakautangan ko ng buhay." "Oo, naman. Nasa bingit siya ng kamatayan ngayon, baka idagdag ko pa." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1062. "Sino ito?" tanong ni Levi. Bahagyang nanginginig, nagtanong si Emma, "Si Dexter kaya?" Kung mayroong isang tao sa pamilyang Garrison na pinagkakautangan ng buhay ni Levi, dapat ay si Dexter, ang mayordomo ng mga Garrison. Noon, itinuring ni Dexter si Emma na parang sarili niyang anak. Ilang beses na niya itong tinulungan, madalas palihim. Kaya naman, malaki ang papel niya sa katotohanang nabubuhay pa siya ngayon. Matapos ipanganak ni Emma ang kanyang anak, ang bata ay kinuha ni Tyrone Garrison. Natakot siya para sa buhay ng kanyang anak at iniisip kung mabubuhay pa ito. Gayunpaman, nangako si Dexter sa kanya na gagawa siya ng paraan para matiyak na mabubuhay ang kanyang anak. Sa unang pagsubok pa lang. "Oo, si Dexter." Malamig na tawa ni Vincent. "Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Noong una, walang plano ang pamilyang Garrison na pabayaan si Levi Garrison. Kinuha nila siya at iniwan sa kabundukan, iniwan siyang mamatay. Gayunpaman, si Dexter, ang matandang hag na iyon, ay lihim na iniwan siya sa mga lansangan ng Northampton. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang namatay si Levi." Isang katahimikan ang bumagsak sa silid. Pakiramdam ni Emma ay parang tinamaan lang siya ng kidlat. Ang pamilyang Garrison ay nagsisinungaling sa kanya noon pa man. Niloko siya ni Tyrone. Wala silang planong pakawalan si Levi. Noon, walang puso si Tyrone na patayin ang kanyang anak ng mag-isa, kaya pinabayaan na lang niya ito sa kagubatan. Paano ngunit ito naiiba sa paggawa ng paggamit ng kanyang sariling dalawang kamay? Ang pamilyang Garrison ay hindi kailanman nagplano na hayaang mabuhay si Levi mula pa noong una. Inakala ni Emma na kahit papaano ay makaramdam ng pagmamahal si Tyrone sa kanyang anak at hahayaan siyang mabuhay. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napunta sa paraang inaakala niya. Paanong ang isang angkan na kasing prestihiyoso ng mga Garrison ay babalik sa kanilang salita tulad nito? Paano nila masisira ang kanilang mga pangako kung kailan nila gusto? Ang hindi niya naintindihan ay para sa isang pamilya tulad ng mga Garrison, ang mga personal na naintindihan ay higit sa lahat. Pagdating sa mga personal na nilalaman, walang ibang mahalaga. Bukod dito, si Tyrone ay nagpunta sa likod ng lahat para gawin ito. "Tyrone, nakita sa wakas sa kakulaitan mo. Napakaraming para sa mga tigre na hindi kumakain ng kanilang sariling mga anak. Ikaw ang pinakamasamang ganid na naranasan ko." Naikuyom ni Zoe ang kanyang mga kamay habang nagsimulang manginig ang kanyang katawan sa galit. Ito ay nakakalungkot, lubhang nakakalungkot. Sa wakas ay naranasan niya kung ano ang pakiramdam ng tiwala na sumangga sa isang iglap. Labis na natigilan si Levi sa balita ng kalupitan din ng kanyang ama. "Talaga bang sinubukan niya akong patayin noong bata pa ako?" Sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit palaging ang mga tagapaglingkod ng pamilyang Garrison ang ipinadala upang harapin siya noong nakaraan. Tila, ang lahat sa pamilyang Garrison ay naisip na siya ay patay na. "Tyrone Garrison, napakalupit mo. Bilang isang ama mismo, paano mo nagawa ang isang bagay na napakasama sa iyong sariling laman at dugo? Anong ama ka?" Ngumuso si Vincent na nanunuya. "You have that stupid Dexter to thank for all this. Kung hindi dahil sa kanya, mas mababa ang gulo sa ating lahat. Ikaw naman, Levi Garrison, ikaw mismo ang makakapagdesisyon kung gusto mong iligtas si Dexter. Bibigyan kita ng 3 oras. Kung hindi ka pa dumating, sisiguraduhin kong dadyugo ang bawat huling patak ng dugo sa katawan niya." Isang huling tawa si Vincent bago siya tumalikod at umalis.
Lumingon si Levi kay Emma at tinanong kung totoo ba ang sinabi ni Vincent tungkol kay Dexter. Anak, parang totoo talaga. Si Dexter ang nagligtas sa'yo mula sa kamatayan. Confident na sabi ni Emma. Malamig na sabi ni Levi, sige, kung ganoon. Dahil siya ang nagligtas sa buhay ko at nahihirapan siya ngayon dahil sa akin, kailangan ko siyang iligtas. Aalis na ako ngayon. Aking anak na lalaki. Pinilit ni Emma ang kanyang utak para mag-isip kung paano mapipigilan ang kanyang anak na iligtas si Dexter. Naiintindihan niya kung ano ang plano ni Damian. Sinadya niyang akitin si Levi sa kanyang bitag, kung saan magkakaroon siya ng perpektong pagkakataon para patayin siya. Sa ganitong paraan, matatakasan ng pamilyang Garrison ang mga kahihinatnan ng kanyang pagpatay. Kung si Levi ay dumiretso sa bitag ni Damian, ilalagay niya ang kanyang sarili sa malaking panganib. Tsaka ngayon lang siya nagpakasal. Hindi na niya kailangang ilagay agad ang sarili sa ganitong sitwasyon. Bilang kanyang ina, si Emma ay nag-aatubili na hayaan siyang gawin ito. Sa kabilang banda, gayunpaman, nais niyang si Levi ay isang lalaking alam ang halaga ng katapangan at pasasalamat. Dahil si Dexter ang taong nagligtas sa kanyang buhay, dapat iligtas siya ni Levi. Huwag kang mag-alala, Nay. Damian and I bound to meet each other soon anyway. With that, tumalikod si Levi at umalis para hanapin si Damian. Si Dexter ay isang taong kailangan niyang iligtas. Walang sino man, kahit ang kanyang ina, ang makapidyo sa kanya na gawin iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1063. Levi. Nang umalis si Levi, sinundan siya ni Emma ng tingin, nakaawang ang bibig habang nakaugat sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Hindi ko kayang ipadala si Levi ng diretso sa kanyang kamatayan. Mabilis ding umalis si Emma, ngunit walang nakakaalam kung saan siya patungo. Ang villa sa Northampton ay orihinal na tirahan ng pamilya Gonzales, ngunit matagal na silang lumayo. Ngayon, ito ang buong taon na tirahan ni Damian. Kasalukuyan siyang umiinom ng alak sa napakalaking meeting room ng bahay. Siya ay may reputasyon sa pagkakaroon ng Machiavellian at mapanlinlang na personalidad. Gayunpaman, medyo naiiba sa kanyang karakter, medyo nagustuhan niya ang matapang na alak. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng pag-aapoy ng alak sa kanyang lalamunan na parang bola ng apoy. Iyan ay ilang magagandang bagay. Muli niyang nilagok ang isa pang subo ng alak. Tumulo, sa kanyang harapan, tumulo ang dugo sa sahig mula sa kisame, na nagdaragdag sa pamumula. Nakabitin si Dexter ng patiwarik sa kisame at duguan mula ulo hanggang paa. Katatapos lang hiniwa ni Damian ang isa pang sugat sa kanyang tiyan, makikitang umaagos ang dugo mula rito. Kung hindi siya makatanggap ng medikal na atensyon sa lalong madaling panahon, malamang namamatay si Dexter dahil sa pagkawala ng dugo. Tawa ng tawa si Damian. Hoy, Mr. Butler, sana talaga ay makapaghintay ka hanggang sa makarating dito si Levi Garrison. Nagdagdag ng pinsala sa insulto, ibinuhos niya ang ilang alak sa mga sugat ni Dexter. Agad na napasigaw si Dexter sa sakit na parang baboy nakakatayin. Nakuha niya ang isang salita mula sa pagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Ikaw. Napahagulhol si Damian nang hindi masabi. Nilingan ni Vincent si Damian at tinanong, Mr. Damian, sigurado ka bang dadating si Levi? Tumanggaw si Damian. Oo, syempre gagawin niya. Ako ay isang mahusay na hukom ng mga karakter ng mga tao. Masyadong nagmamalasakit si Levi Garrison para sa katapatan at pasasalamat. Ang mga bagay na ito ay walang silbi sa isang tulad ng aking ama. Sa katunayan, sila ay isang tanda ng kahinaan, at sasamantalahin ng mga tao ang iyong kahinaan para ibagsak ka. Kung minsan, baka masira pa ang buhay mo. Si Tyrone ay palaging nagtuturo sa kanyang anak ng isang bagay, na huwag maging isang taong may damdamin. Kailangang matutunan ng isa na talikuran ang lahat at maging walang emosyon sa mga mahahalagang sandali o panganib na mawala ang lahat. Noon lamang mapagkakatiwalaan ang isang tao sa mahahalagang misyon. Ito rin ang dahilan kung bakit nagawang iwan ni Tyrone si Emma at ang kanilang anak ng walang kakurap-kurap. Logic at kawalang interes ang mga prinsipyong kanyang sinunod. Maaari niyang itapon ang lahat sa isang iglap kung ang ibig sabihin nito ay makamit ang gusto niya. Siyempre,
sina Emma at Levi, na halos walang halaga sa kanyang puso, ay madaling target. At bakit hindi? Para silang mga batong nagbabantang madapa siya sa kanyang daraanan, kaya minabuti niyang alisin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Napakatotoo niyan. Kung hindi gaanong pinahahalagahan ni Levi Garrison ang katapatan at pasasalamat, hindi siya pupunta dito. Iligtas niya ang kanyang sarili mula sa tiyak na kamatayan. Tumawa si Vincent. Tumanggaw si Damian. Tama, tama, iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi siya dumating, walang mangyayari sa kanya. Mula sa itaas, sumigaw si Dexter. Damian, baliw ka sa pagudyok kay Master Levi na hampasin ka muna para magkaroon ka ng dahilan para patayin siya mamaya. Lumawak ang ngiti ni Dexter. Hinding-hindi papasok sa pamilya Garrison ang B***starred na iyon, siguraduhin ko iyon. Pero sobrang daming nakatingin sa kanya ngayon kaya hindi ko magawa ang lahat ng gusto ko sa kanya. Dahil hindi ko siya kayang patayin hanggat gusto ko, ang tanging pagpipilian ko lang ay salsalan siya na magsimula ng away. Ikaw, ubo, ubo. Labis na nabalisa si Dexter na nagsimulang tumulo muli ang dugo sa kanyang mga sugat. Bawat sugat sa kanyang katawan ay tumatama sa kanyang kamalayan, napapaungol siya sa sakit. Maghintay ka pa, malapit nang dumating si Levi. Pagdating niya, sabay ko kayong padadala sa impyerno para hindi ka na makaramdam ng sakit. Dumampot si Damian ng steak knife at sinimulang hiwain muli ang katawan ni Dexter. Muling umagos ang dugo sa katawan ni Dexter na lubhang sugatan, malapit na siyang mamatay. Sa halip na mamatay dahil sa sobrang dami ng dugong nawala, mas malamang na mamatay siya sa sobrang sakit. Bang! Dexter, pupunta ako para sayo. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas na kalabog habang bumukas ang mga pintuan ng villa. Ang boses ni Levi ay lumutang sa bulwagan. Haha, tulad ng iyong hinulaang, Mr. Damian. Dumating si Levi Garrison upang makita ang kanyang sarili sa impyerno. Tumawa si Vincent. Oh, mahal, malungkot na buntong hininga si Dexter. Hindi dapat dumating ang batang ito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1064. Sa sandaling iyon, sinipa ni Levi ang pintuan at pumasok sa villa. Sinalubong siya nang makitang umabot sa 1,000 tauhan ni Damian, na tinitigan siya ng may layuning pumatay. Ibaba mo siya. Nagkaroon ng buzz habang ang mga lalaki ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanya kaagad. Gayunpaman, isang mabagal na droll ang nakagambala sa kanilang pag-unlad. Bagalan. Let him take his time, sabi ni Damian mula sa loob ng meeting room. Nang marinig ang utos ni Damian, tumabi ang mga mandirigma at nagbukas ng makitid na daanan para tumawid si Levi sa pintuan. Pinagmamasdan siya ng mga ito habang papasok ng bahay. Napansin ni Levi na ang mga lalaking iyon ay mga nangungunang mandirigma. Ang pamilyang Garrison ay talagang kumukuha at nagsasanay sa pinakamahusay. Mabilis na nakarating si Levi sa mga koridor at nakarating sa meeting room. Nang makita niya si Dexter na nakasabit ng patiwarik sa kisame, nanliit ang mga mata niya sa manipis na linya. Masyadong malupit si Damian. Namula si Levi nang mapansin niya ang puno ng dugo sa sahig sa ibaba ni Dexter. Humagalpak ng tawa si Damian. Levi, ito ang lalaking pinagkakautangan mo ng buhay. Kung hindi dahil sa kanya, namatay ka sa ilang-ilang oras pagkatapos mong ipanganak. Noon, nasa libingan na ang isang paa ni Dexter. Nang makita niya si Levi, napabuntong hininga na lamang siya, Guro Levi. Dexter, huminga ng malalim si Levi. Paano nila pakikitunguhan ang lalaking pinagkakautangan niya ng buhay sa ganitong hindi makatao? Malamig na utos ni Levi, Damian, alisin mo siya sa kisame at ihiga siya kaagad sa sahig. Humagalpak ulit ng tawa si Damian. Gusto mo ibagsak ko siya? Oo naman. Pero depende yan kung may kakayahan ka na gawin ko ito. Tinatawag ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan, bumulong si Dexter, Master Levi, umalis ka na. Ito ay isang bitag. Huwag kang mag-alala, dapat kitang iligtas ngayon. Noong bata ako, niligtas mo ang buhay ko minsan. Ngayon, muli mong itinaya ang iyong buhay para sa aking kapakanan. Dapat kitang iligtas. With that, nagsimulang maglakad si Levi papunta kay Damian. Biglang tumunog ang isang malaking boom sa buong silid.
Ang silid ng pagpupulong, na kanina pa walang tao hanggang ngayon, ay isa na ngayong mataong lugar. Magkabalikat na nakatayo ang mga lalaki, pinupuno ang silid mula sa sulok hanggang sa sulok. Lahat sila ay mga nangungunang mandirigma at mayroong hindi bababa sa ilang daan sa kanila. Napatingin ang lahat kay Levi, mukhang handa siyang patayin kung kinakailangan. I-click. Agad namang nilock ang pinto ng meeting room. Kahit himalang magpalaki ng pakpak si Levi sa sandaling iyon, imposibleng makatakas siya ngayon. Natuwa si Damian. Ngayon, mamamatay si Levi at hindi na buo ang bangkay niya. Halos nasa kanilang hindi may iwasang katapusan. Ilang minuto na lang ay patay na sina Levi at Dexter. Pinag-isipan na ni Damian ang lahat. Matapos niyang patayin ang dalawa, ipahayag niya sa publiko na pinatay ni Levi ang mayordomo ng pamilyang Garrison, si Dexter. Kung tungkol sa publiko, pinatay ni Damian si Levi bilang ganti. Ito ay isang ganap na makatwirang dahilan. Bagamat alam ng lahat na ito ay isang setup, walang sino man ang makakapag-dispute sa kanyang salaysay. Samantala, si Emma ay nagmadaling bumalik sa kanyang silid at nag-dial ng numero ng telepono na nasave niya sa kanyang isipan matagal na ang nakalipas. Tara, kunin mo. Halika na. Kung hindi mo kukunin ngayon, malalagay sa malaking problema si Levi, nag-aalalang bulong ni Emma sa sarili. Sa wakas, kinuha ng nasa kabilang dulo ang telepono. Sino? Sino ito? Ako ito, Emma Jones. Matapos ihayag ni Emma ang kanyang pagkakakilanlan, ang kabilang partido ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Nararamdaman niya na nagpipigil sila ng hininga. Dumiretso si Emma sa paksa at sinabi ang dahilan ng kanyang pagtawag. Ginoo, Tyrone Garrison, hindi na ako magpapatalo. May hiling lang ako. Natatakot siya na kung kaladkarin nila ito palabas, patay na si Levi. Ano ito? Sana bitawan mo ang anak ko. Ngayon lang, pangako, hanggat binitawan mo ang aking anak sa sandaling ito, pareho kaming hindi magkakaroon ng anumang bagay sa pamilya Garrison muli. Alam mo na ako ay isang tao ng aking salita. Tutuperin ko ang pangako ko. Desperadong pakiusap ni Emma. Hindi ako tumatawag ng mga shot sa bagay na ito. Walang nagtanong sa kanya na maging walang ingat. Nararapat siya nito sa pagsisikap na lumaban sa angkan ng Garrison. Malamig na sagot ni Tyrone. Bata pa siya at hindi pa alam ang mga paraan ng mundo. Please hayaan mo na lang siya this time. Ngayon lang. Hindi pa ako humihingi ng kahit ano sa iyo noon, ngunit mangyaring pakawalan ang aking anak sa pagkakataong ito. Pwede pa akong mamatay sa pwesto niya. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, luluhod pa ako sa harap mo. Iyak nang iyak si Emma na halos basang-basa na ang mukha niya sa luha. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1065. Gayunpaman, agad siyang tinanggihan ni Tyrone. Kahit napakawalan ko siya, hindi ko maipapangako sa iyo na gagawin din iyon ng ibang miyembro ng pamilya ng Garrison. Tyrone Garrison, kung hindi mo ito ipapangako sa akin, ibubunyag ko sa mundo ang sikreto mo. Biglang bulalas ni Emma. Ikaw, malaki ang pagbabago sa tono ni Tyrone nang marinig iyon. Galit siyang umungol, napakaraming pangako na mamahalin mo ako habang buhay at itatago ang aking lihim magpakailanman. Ang lakas ng loob mong magbanta na ilantad ito sa mundo ngayon, kawawa kang B*Turk. Napilitan si Emma sa isang sulok. Handa akong gawin ang halos lahat kung nangangahulugan ito ng pagliligtas sa buhay ng aking anak. Kung meron mang makakapagpaalis sa kanya, gagawin ko. Sige, pakakawalan ko siya, ha? Sisiguraduhin kong mabubuhay siya. Pero may problema pa rin, paano ko malalaman na hindi mo gagamitin ang sikretong ito para banta ulit ako? Tanong ni Tyrone. Isinusumpa ko na hindi ko na muling gagamitin ang sikretong ito laban sa iyo. Gayunpaman, sumagot si Tyrone sa mahina at mapanganib na boses, kakatwa. Matagal ko nang naiintindihan na ang mga patay lang ang maaaring magtago ng sikreto. Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Emma. Nakaramdam siya ng kaunting gulat sa mga implikasyon ng mga sinabi nito. Sige, eto ang proposal ko. Ipagpalit ang iyong buhay sa iyong anak. Kapag nakalabas na si Levi doon, magpapadala ako ng isang tao para sunduin ka pabalik sa Oakland City. Walang paraan na papayag si Tyrone na mailabas sa publiko ang kanyang sikreto.
Ito ay hindi kailanman naging pinagmumula ng pag-aalala para sa kanya bago, dahil mahal siya ni Emma ng labis at dadalhin ang kanyang lihim sa kanyang libingan kaysa ilantad siya sa mundo. Gayunpaman, ngayon na ang buhay ng kanyang anak ay nakataya, ito ay ibang kwento sa kabuuan. Kaya naman, kinailangan ni Emma na mamatay. Sige, pangako ko sa'yo. Upang mailigtas ang buhay ng kanyang anak, walang pakialam si Emma kung mabuhay pa siya o mamatay. Kuwait, bumalik sa villa sa Northampton, nakangiti si Levi habang nakatingin sa daan-daang mandirigman na nakapaligid sa kanya. Blandly, he announced, ngayon ang araw ng kasal ko, kaya ang huling bagay na gusto kong makita ay pagdanak ng dugo. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagtutulak sa akin ng labis. Wala akong choice kundi ay pull out all stops at patayin kayong lahat. Tumawa ng malakas si Damian. Levi Garrison, ang kalokohang katapangan mo ay palaging pinagmumulan ng paghanga para sa akin. Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Naglakas loob ka pa bang gumawa ng mga kalokohang proklamasyon na iyon? Inyo. At hulaan mo, inayos ko ang lahat ng ito na mangyari ngayon, para lamang sa iyo. 6 na taon na ang nakalilipas sa mismong araw na ito, ang iyong mga paa ay binali ng aking mga tauhan at iniwang patay sa mga lansangan. Ngayon, sisiguraduhin kong mabugbog ka hanggang mamatay. Haha, buong bilog ang buhay, hindi ba? Napabalikwa si Damian at napangiti. Galit na galit si Dexter. Ang diablo na ito ay talagang nakakadiri. Napaka-tyrant. Nagtawanan ang mga katabi ni Damian. Hoy, anak, dinala mo ba ang kabaong, lapida, at funeral wreath na binigay namin sa iyo kanina? Inihanda namin iyon lalo na para sa iyo. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Levi. Sabi niya, Damian, ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo ay ang pumunta sa Northampton. Pagkakamali, naguguluhang tanong ni Damian. Dahil mamamatay ka na, kahit na ngayon ang araw ng kasal ko, isasampa ko ang iyong ulo at sisiguraduhin kong palamutihan ko ang mga dingding na ito ng iyong mga bituka. Nakapagdesisyon na si Levi na patayin siya. Dapat mamatay si Damian. Mga lalaki, pumunta na. Nang uutusan ni Damian ang kanyang mga tauhan na patayin si Levi, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang ama. Ano, seryoso ka? Pero bakit? Oh, sige, naiintindihan ko. Ama. Binaba ni Damian ang telepono at hindi makapaniwalang tumingin kay Levi. Pinipilit siya ni Vincent, Mr. Damian, ang mga order mo, please. Nagulat sila nang kumaway si Damian ng kamay at pumutol, sige, tama na. Hindi natin papatayin si Levi Garrison ngayon. Natigilan ang lahat, bakit biglang nagbago ang isip niya sa pagpatay kay Levi? Sa sobrang dismayadong boses, bumulong si Damian, Levi, bilangin mo ang iyong sarili na mapalad sa pagtakas sa kamatayan ngayon. Hindi kita papatayin sa ngayon. Si Dexter naman, makukuha mo rin siya. Kaya doon, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang inutusan ng kanyang ama na iligtas ang buhay ni Levi. Noon, binigyan din siya ng kanyang ama ng utos na patayin si Levi nang walang gaanong paliwanag, alinman. Gayunpaman, hindi gumalaw si Levi sa kanyang kinatatayuan. Galit niyang pinandilatan si Damian at iniluwa, hindi mangyayari iyon. Baka ayaw mo na akong patayin, pero hindi ibig sabihin nun papakawalan na kita. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1066. Naisip ni Levi na katawa-tawa ang buong sitwasyon. Iniisip ba talaga ni Damian na lalabas siya dito nang walang anumang kahihinatnan? Naisip na ba niya kung ano ang nasa aking manggas? Walang clue si Damian kung sino ang papatay kung sino. Natigilan si Damian. Pumayag na ako na iligtas ang buhay ni Levi, ngunit sinusubukan itong itulak ng hindi mapawi na haltak na ito. Sige, narinig naman ng lahat yon di ba? Gusto niya daw akong patayin di ba? Kung papatayin ko siya ngayon, duda ako na sisisihin ako ng tatay ko. Ngayon lang, nalungkot si Damian nang malaman niyang hindi niya kayang patayin si Levi nang hindi nagagalit ang kanyang ama. Gayunpaman, nagpa siya si Levi na hamukay ng sarili niyang libingan. Ito ay mahusay. Humagalpak ng tawa si Damian. Levi Garrison, hinihiling mong patayin ka, hindi ba? Huwag mo akong sisihin sa pagiging napakasama mo sa akin.
Mga lalaki, umalis na kayo. Tanggalin mo ang laman ng loob niya. Kaagad, nagkaroon ng malakas na kalansing habang ang mga lalaki ay nagbubunot ng kanilang mga espada. Sa sandaling iyon, may sumigaw, Mr. Damian, may babae sa labas na naghahanap ng audience mo. Ang kanyang pangalan ay Emma Jones. Mabilis na nakarating si Emma sa meeting hall. Umiiyak siya, Mr. Damian, pumayag na ang tatay mo na paalisan tayong dalawa. Hindi ka na makakabalik sa kanyang salita. Oo, pinabayaan ko na siya, sang-ayon na sabi ni Damian. Ma, umalis ka muna mag-isa. Baka pinakawalan niya ako, pero hindi ko siya pinakawalan. Matigas si Levi na patayin si Damian bago umalis sa lugar. Ibinagsak ni Emma ang sarili sa sahig at hinawakan ang binti ng pantalon nito. Anak, nakikiusap ako na itigil mo na ang kagulo. Kailangan na nating umalis ngayon. Itigil ang pagsisikap na maglaro ng bayani. Ngayon ang araw ng iyong kasal. Isipin mo si Zoe at ang anak mong dinadala niya. Parang nag-alinlangan si Levi. Bumaling siya para titigan ng masama si Damian at dumura. Sige, bilangin mo ang iyong sarili na maswerte ngayong araw na nagawa mong panatilihing buhay ang iyong sarili. Umalis ka na agad sa paningin ko. Kung magbago ang isip ko, natatakot ako na hindi ka makakaalis sa Northampton ng buhay. Humagalpak ng tawa si Damian. Haha, to tell you the truth, wala pa akong nakilalang tao na kasing delyudo sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, Levi. Aalis ako ngayon pero darating din ang isang araw na mapasakamay kita. Guffaw pa rin, nagpatuloy si Damian, di ba sabi mo gusto mong sumampas sa mismong angkan ng garrison? Hihintayin kita sa gate ng garrison residence, kung ganoon. Doon ka o parisukat ka. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Siguradong pupunta ako dyan. Dahil doon, umalis si Levi sa villa kasama ang kanyang ina, karga ang halos buhay na si Dexter sa kanyang likod. Bang! Sa sobrang galit ni Damian ay sinuntok niya ang pader sa tabi niya. Halos biglang bumagsak ang pader. Sa isa pang malakas na dagandong, ang buong gusali ay gumuho sa isang malaking buga ng alikabok. Mula dito, makikita ng lahat kung gaano kalakas ang taglay ni Damian. Ginawa niyang gumuho ang isang buong gusali gamit ang kanyang kamao. Nakita rin nila kung gaano talaga kagalit si Damian. Hindi niya kinaya ang ideya na kinukutsa siya ni Levi ng diretso sa kanyang mukha, ngunit hindi siya pinayagang patayin siya bilang ganti. Ginoo, Damian, hahayaan na lang ba natin? Nanginginig na tanong ni Vincent. Kahit siya ay hindi na nakayanan. Kung hindi natin hahayaan, ano pa ba ang dapat nating gawin? Ngayon sabihin sa lahat na mawala. Nang gabing iyon, umalis si Damian sa Northampton. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaibang desisyon ang ginawa ng kanyang ama. Nang tanungin ni Damian ang kanyang ama dati, binigyan siya ng huli ng pahintulot na patayin si Levi. Pagkatapos nilang ayusin si Dexter, nakatanggap si Emma ng tawag sa telepono mula kay Tyrone. Pinabayaan ko na ang mga tao mo. Hindi ba oras na para panindigan mo ang iyong pagtatapos ng bargain? Malamig na tanong niya. Oo, binigay ko sa iyo ang aking salita. Pero umaasa akong hindi ka na babalik sa iyo. Babala ni Emma. Ipinaaalaala niya sa kanya ang pangakong sinira niya taon na ang nakalilipas, nang sabihin niyang pananatilihin niyang buhay ang kanilang anak ngunit pagkatapos ay itinapon si Levi sa ilang. Malamig na sagot ni Tyrone, Nako, huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin iyon. Ihanda ang sarili. Magpapadala ako ng susando sa'yo. Sige, kung ganoon. Kinaumagahan, kumalat ang balita sa buong bayan. Nawawala si Emma Jones. Masama ito. Bulalas ni Levi na naalarma sa balita. Ito ba ang dahilan kung bakit madali akong binitawan ni Damian kagabi? Dapat may dahilan. Tila may kinalaman ang dahilan sa kanyang ina. May posibilidad na ang kanyang ina ay nasa matinding panganib ngayon. Ito ay lubos na maliwanag kay Levi na si Emma Jones ay nagkaroon ng ilang mga nakaraang pakikitungo sa pamilyang Garrison. Kung hindi, hindi sana siya bibitawan ni Damian ng ganoon kadali. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1067. Si Emma ay papunta na ngayon sa Auckland City. Dinala siya kay Tyrone Garrison. 20 taon na ang nakalipas mula noong huli silang magkita. Ngayong muli silang nagkita,
Napagmasdan ni Tyrone na malaki ang ipinagbago ng babae mula noong huli niya itong makita. Si Tyrone ay mukhang matikas at may kantab gaya ng dati. Nasa kanya pa rin ang commanding vibe na iyon, kahit na ito ay naging mas mature at ginawa siyang mas kahanga-hanga. Si Tyrone ay namuhay ng isang perpektong buhay mula sa lahat ng pananaw. Bukod dito, siya ay kasalukuyang nakahanda na maging susunod na patriarch ng pamilyang Garrison. Kapag nangyari iyon, siya ang magiging pinakaiginagalang na tao sa mundo. Sa kabilang banda, malaki ang binago ng edad sa kagandahan ni Emma. Ang mga kulubot na gumapang sa kanyang buong noo ay tila mas matanda siya kaysa sa tunay na siya. Napakapayat niya na para siyang walking skeleton. Siya ay minsan kasing ganda ng isang bulaklak. Ngayon, mukha na siyang matandang hag. Ang dalawa sa kanila ay isang maliwanag na kaibahan sa isa't isa kapag sila ay nakatayo ng magkasama. Walang mag-aakalang dati silang mag-asawa. Nang makita niyang muli si Tyrone, isang masalimuot na halo ng emosyon ang bumalot sa loob ni Emma. Gayunpaman, nang tumingin si Tyrone sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pangungutya at pang-aalipusta. Kinutya niya ang kanyang sarili sa pagkahulog sa babaeng ito sa kanyang kabataan, masyado siyang walang muwang sa nakaraan. Sabay tawa din ni Tyrone kay Emma. Paano niya naisip na pakasalan ako, lalo na ang pagpapakasal sa prestihiyosong angkan ng Garrison. Oh, kung gaano ako katanga. Paano ako na-in-love sa babaeng ito all those years ago. Muntik ko nang makalimutan ang future namin ni Olivia. Oo, bata pa ako at tanga. Oh, tingnan mo si Emma ngayon. Wala siyang kapareha sa akin. Hindi kahit kaunti. Kung ikukumpara sa kanyang kasalukuyang asawa, si Olivia, halos wala si Emma. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang babae. Sa kaunting pagmamalabas, sasabihin pa ni Tyrone na ang pagtingin sa kasalukuyan ay parang masusuka si Emma. Kung siya ay isang ibong pumailanglang sa langit, siya ay magiging isang maruming surot na gumagapang sa lupa. Naisip ba nitong talunan ng isang babae na siya ay nararapat na maging asawa ko? Mangarap pa. Hinding-hindi siya magiging asawa ko. Itinuturing lamang siya ni Tyrone ng may paghamak. Gayunpaman, nakalimutan niyang may papel siya sa kasalukuyang kalagayan ni Emma. Si Emma ay dating rosas din. Para sa kapakanan ni Tyrone, isinugol niya ang kanyang buhay at sinira ang kanyang kinabukasan sa proseso. Kung wala siya sa larawan, magiging kasing ganda pa rin niya si Emma noon. Wow, hindi ko akalain na magkikita pa tayo. Napakaswerteng tao mo, alam mo ba iyon? Nadama ni Tyrone na anumang pagkakataon para makilala siya ni Emma ay isang biyaya para sa kanya. Hindi siya lubos na nagkamali. Ang isang taong kasing baba ni Emma ay walang karapatang makipagkita sa kanya. Oo, nagkita tayong muli, bulong ni Emma. Patuloy ni Tyrone, gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na huwag kang umasa sa akin. There's no way things will ever work out between the two of us, as long as we live. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pagkakaiba sa aming katayuan ay sadyang napakalaki, at ang agwat ay lalong lumalawak. Ikaw at ako ay hindi magkatugma. Tyrone rambled on, isipin mo sarili mo. Sa tingin mo kaya mong hawakan ng kandila si Olivia? Parang hindi naman. Dapat ay bulag ako sa nakaraan. Natakot si Tyrone na gusto pa rin ni Emma ng romantikong relasyon sa kanya kaya kinailangan niyang iwaksi agad ang mga iniisip na iyon. Nang marinig ito, yumuko si Emma. Ang huling baga ng pag-asa sa kanyang puso ay napatay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang katayuan at ng kay Tyrone ay napakalaki. Hindi lang iyan, walang iba ang anak mo kumpara sa anak ni Olivia, panunuyan ni Tyrone. Ang kanyang anak ay walang kapantay na talento at siya ang pinakamahusay at pinakamabangis na mandirigma sa halos lahat ng aspeto. Walang emosyong sinampal ni Tyrone si Emma sa mga masasakit na salita. Kung tungkol sa iyong anak, aminin ko na siya ay gumawa ng ilang maliliit na tagumpay sa kanyang sarili. Sa mga normal na tao, siya ay karapat-dapat sa ilang paggalang. Ngunit sa angkan ng Garrison ng Oakland City, ang kanyang mga nagawa ay wala. Ano ang kanyang mga nagawa kumpara sa anak ni Olivia? Hindi ito panindigan ni Emma. Maaari niyang insultuhan ang lahat ng gusto niya, ngunit bawal sa kanya ang pag-insulto sa kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Emma habang nakatitig kay Tyrone. Hindi naman siguro ganoon. Si Damien ay pinalaki sa isang kapaligirang napaka-perpekto.
Sa isang hindi gaanong perpektong kapaligiran, ang aking anak ay maaaring madaling matalo sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1068. Biglang may malamig na boses ang narinig sa pintuan. Nakakatawa. Sinong nagsabing pinalaki ang anak ko sa perpektong kapaligiran? Ang babae ay nagpadala ng isang nakakatakot na vibe habang siya ay dumausdad sa silid. Lumitaw si Olivia, mukhang regal na reyna. Kitang-kita ang pagkakaiba nila Emma. Tumawa si Tyrone. Olivia, ginawa ko ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko noong pinili kitang maging asawa sa mga nakaraang taon. Lumakad si Olivia sa harapan ni Emma at malamig na sinabi, Emma, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isang bagay na maaaring mabigla sa balat ng kaawa-awang mga buto mo. Ang aking anak, si Damian, ay hindi kailanman pinalaki sa mainit na kapaligiran ng tirahan ng garrison, tulad ng iyong naisip. Mula nang siya ay ipinanganak, si Damian ay inabandona sa isang lugar ng pagsasanay sa napakalamig na hilaga. Sa kanyang oras sa pagsasanay, hindi niya alam ang kanyang tunay na pagkatao at ang pamilyang Garrison ay hindi kailanman nagbigay sa kanya ng anumang tulong. Sa halip, siniguro naming ilagay ang lahat ng uri ng mga hadlang sa kanyang paraan upang matiyak na lumaki siyang malakas. Patuloy ni Olivia, nagtagumpay si Damian sa mga pagsubok na iyon dahil sa kanyang sariling lakas at katalinuhan. Tinanggap lang namin siya sa pamilya nang siya ay nasa hustong gulang at napatunayang isang mahusay na mandirigma. Nahigitin ng kanyang mga nagawa ang iba sa kanyang henerasyon, walang nakalapit na talunin siya. Naging mas detalyado si Olivia. Upang lumikha ng mga hamon para sa kanya, ang angkan ng Garrison ay gumastos ng 10 bilyon at nawala ang higit sa 3,000 ng ating mga tauhan. Bumalik sa lugar ng pagsasanay, may humigit kumulang 80 pang mga recruit na nagsanay kasama si Damian, ngunit isa lamang ang maaaring lumabas na buhay. Si Damian ang pumatay sa iba at lumayo bilang panalo. Kuwit. Nang marinig ito, laking gulat ni Emma na nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang mga noo. Kitang-kita na mas malala pa ang mga naranasan ni Damian bago siya tumanda kaysa sa pinagdaanan ni Levi. Kung nawala siya sa focus kahit isang saglit, namatay na siya. Ang brutal na pagsasanay ng mga Garrison ay nagbunga ng isang henyo tulad ni Damian. Maging si Emma ay kailangang aminin na ang mga nagawa ni Levi ay namutla kumpara sa naabot ni Damian. Patuloy ni Olivia, sa tingin mo ba talaga may kukumpara ang B***starred na anak mo kay Damian? Anong basura? Nanatiling tahimik si Emma. Bagamat hinanggad niyang manalo ang kanyang anak, talagang walang halaga ang kakayahan nito kumpara kay Damian. Nilingan ni Olivia si Tyrone at malamig na sinabi, Tyrone, bakit siya dumating? Hindi siya natatakot na ang kanilang muling pagsasama ay muling mag-alab. Nakakainis ngayon si Emma. Siguradong wala sa sarili si Tyrone sa pagnanasa sa kanya. Malamig na sagot ni Tyrone, ibinalik ko siya para patayin siya. Maganda yan. Gawin ito ng mabilis hanggat maaari. Walang silbi ang pag-iingat sa kanya, sabi ni Olivia. Agad na lumuhad si Emma at nagmakaawa, maaari ba kayong dalawa na bigyan pa ako ng oras? Gusto kong makilala ang apo ko at gawing damit ang sanggol. Sa 9 na buwan, sa wakas ay isisilang na ang anak ni Zoe. Nais ni Emma na makita ang bata kahit isang beses. Habang nakatingin si Emma kay Tyrone ng masama, bahagyang kumislap ang ekspresyon nito. Sa bagay, pinanghahawakan pa ni Emma ang kanyang sikreto. Fine, whatever, pagsuko niya. Dahil mamamatay ka pa rin, hindi ko nakikita kung paano ka masasaktan ng ilang buwan pa. Hindi rin masyadong inisip ito ni Olivia. Mga lalaki, ilayo ninyo siya at ikulong ninyo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sinubukan ni Tyrone na pakalmayan siya. Huwag kang mag-alala, Olivia. Siya ay ikinukulong ng pamilya Garrison. Maliban kung ang isang tao ay may kapangyarihan ng Diyos, duda ako na siya ay masagip. Pagkatapos nilang ikulong si Emma ng maayos, nilingan ni Olivia si Tyrone at ngumiti. Mahal, sa tingin mo ba ay baka pumunta dito si B***starred at subukang iligtas ang kanyang ina? Balita ko, likas na walang ingat ang batang ito. Kung naging tanga siya para iligtas si Dexter, hindi mo ba naisip na talagang susubukan niyang maialis doon ang kanyang ina? Tumawa ng mahina si Tyrone. Ha? Susubukan ba niya ang isang prison break sa bakuran ng Garrison residence? Paano niya ito ililigtas? Paano kalokohan?
Paano kung talented ang B***starred na iyon? Walang paraan na makakalampas siya ng isang hakbang sa harap ng pintuan ng tirahan ng Garrison, lalo na ang paglabas ng kanyang ina sa kulungan. Well, I personally hope he'll try and rescue her. Ito ay magiging isang nakakaaliw na eksena, hindi ba? Natutuwa si Olivia na makita ang ibang tao na walang magawa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1069. Gayunpaman, mahinang sumagot si Tyrone, hindi naman. Hindi na darating ang araw na iyon. Hinding-hindi niya makukuha ang pagkakataong iyon. Natigilan si Olivia bago sumagot, ang ibig mo bang sabihin ay papatayin mo si Emma Jones? Oo naman. Talaga bang iniisip ni Turk like her na may karapatan siyang makipag-bargain sa akin? Kung tungkol sa pagpapahaba ng kanyang buhay ng ilang buwan pa, hinding-hindi iyon mangyayari. Takot na takot si Tyrone na mabunyag ang kanyang sikreto. Kinailangan ni Emma na umalis, at kailangan na niyang umalis ngayon. Sumang-ayon lamang siya sa kanyang mga kahilingan sa ibabaw. Ay, nakakahiya, naloko na naman si Emma. Si Tyrone ay hindi isang taong sineseryoso ang kanyang mga pangako. Bukod dito, pinanghahawakan ni Emma ang isang lihim na maaaring magkaroon ng mapangwasak na epekto sa kanyang kinabukasan sa loob ng pamilya. Siya ay magiging hanggal na hayaan siyang mabuhay. Nakarating siya sa sel niya. Naisip na ni Emma ang kanyang intensyon. Nandito ka para patayin ako, hindi ba? Malupit na nguya ni Tyrone. Minsan akala ko ay madadalo mo ang sikretong ito sa iyong libingan, ngunit sa tingin ko ay hindi sapat ang pagmamahal mo sa akin. Noon, sino ang nagsabing mamahalin niya ako habang buhay at nangako na gagawin niya ang lahat para sa akin? Pinandilatan siya ni Emma at galit na sumigaw, Tyrone Garrison, nakita sa wakas dahil sa kakulaitan mo. Wala ka namang emosyon di ba? Isa ka lang cold-blooded na hayop. Tumawa ng walang pakialam si Tyrone at sumagot, iyan ang pinagkaiba ko sa mga karaniwang tao na tulad mo. Sa angkan ng Garrison, hindi dapat maging hadlang ang mga babae sa kanilang mga lalaki. Dapat ay mga kasangkapan lamang ang mga ito. Ito talaga ang dahilan kung bakit kita iniwan. Para sa akin, wala kang pinagkaiba sa ibang babae. Napatunayang wala kang halaga sa akin, at baka maging hadlang ka pa sa akin sa hinaharap. Ang babaeng tulad ni Olivia lang ang bagay sa akin. She's the only person on this earth who is compatible with me, iginiit ni Tyrone. Kinailangan ni Emma na kagatin ang kanyang labi para hindi umiyak. Laughing coldly, she snapped, malamang hinahangaan mo siya sa family background niya at sa resources ng pamilya Garcia, di ba? May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Natahimik si Tyrone sa narinig. Totoo iyon. Napangasawa niya si Olivia dahil may pakinabang sa kanya ang background ng pamilya nito. Natatawang nanunuya sa kanya, sinabi ni Emma, hindi ka titigil sa wala para makamit ang gusto mo, hindi ba? Haha, hindi mo talaga ako naiintindihan. Kung ang isang tao ay nais na gumawa ng kanilang paraan sa mundo, ang isa ay kailangang maging handa na talikuran ang maraming bagay. Sa kasamaang palad, hindi ka pa nasa ganoong posisyon, kaya hindi mo malalaman ang tungkol doon. Kaagad, sumagot si Emma, kaya ba naparalisa mo ang sarili mong nakababatang kapatid? Galit na galit si Tyrone. Ikaw, iyon talaga ang sikreto niya. Ang ideya ng lahat ng nakakaalam tungkol dito ay pumuno sa kanya ng takot at ginawa siyang hindi makatulog. Ang angkan ng Garrison ng Oakland City ay puno ng mahuhusay na mandirigma. Ang henerasyon ni Tyrone ay isang espesyal na mahuhusay na pangkat. Gayunpaman, hindi si Tyrone ang pinakamatalino sa kanilang lahat. Sa kanyang mga kapantay, umangatlo si Tyrone sa mga tuntunin ng talento at tagumpay. Ang kanyang ikaapat na kapatid na lalaki, si Micah, ay ang isa sa unang lugar. Habang si Micah ay nabubuhay, ang kanyang kapangyarihan ay higit sa lahat. Siya ay halos ang susunod na patriyarka ng pamilya. Nakatingin lang si Tyrone at nilaga ng selos habang pinupuri ng lahat ang kanyang kapatid. Sa wakas, nang hindi na siya makatiis, naglagay siya ng bitag at naparalisa ang kanyang kapatid. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Micah sa kanyang kama. Naniniwala ang lahat sa pamilyang Garrison na ang pagkahulog ni Micah at ang sumunod na pagkalumpo ay isang aksidente. Kinabukasan matapos maparalisa si Micah, iginawad kay Tyrone ang titulo ng susunod na ulo ng pamilya, ang kahalili ng kanyang ama.
Nalaman ito ni Emma nang hindi sinasadya, at natakot si Tyrone na ibunyag ni Emma ang sikretong ito sa kanyang pamilya. Kapag nahuli ng pamilya Garrison ang kanyang krimen, mawawala agad si Tyrone sa kanyang posisyon. Ang angkan ng Garrison ay may napakahigpit na mga alituntunin, at sino mang lalabag sa mga ito ay papatawan ng matinding kaparusahan. Sa napakaraming tuntunin na mayroon sila, isa ang pinakamahalaga, huwag patayin ang sarili mong mga kapatid. Emma Jones, pinilit mo na rin ang kamay ko. Sisiguraduhin kong papatayin kita ngayon. Tinitigan siya ni Tyrone na may mapupulang mata at nakamamatay na tingin sa mukha nito. Napapikit si Emma sa kawalan ng pag-asa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1070. Itinaas ni Tyrone ang kanang kamay sa ere. Sa isang iglap, ihahampas niya ito at ihahampas sa tuktok ng ulo ni Emma. Ramdam ni Emma ang hangin nang ibinaba ni Tyrone ang kanyang kamao na may kasamang whoosh. Ilang saglit lang ang layo niya sa kamatayan. Bago pa man madikit ang kamao nito sa ulo nito, natigilan si Tyrone. Naghintay si Emma ng ilang sandali habang nakapikit, ngunit walang nangyari. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang nahihiya. Hindi ba, hindi mo ba ako papatayin? Nanginginig na tanong niya. Tinitigan siya ni Tyrone ng masalimuot na tingin at hindi umimik. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Malakas niyang isinara ang pinto sa likod niya. Naningkit ang mga mata ni Emma nang maunawaan niya ang nangyayari. Natakot si Tyrone sa mga kahihinatnan ng pagpatay sa kanya. Natatakot siyang baka sabihin na ni Emma ang sikreto niya sa anak niya at ayaw niyang makipagsapalaran. Kung alam na ni Levi ang sikreto niya, siguradong ilantad niya ito kapag nalaman niyang patay na si Emma. Ito ang tunay na kinatatakutan ni Tyrone. Para sa kapakanan ng kanyang posisyon bilang magiging patriarch ng kanyang angkan, kailangan niyang maging maingat. Noong nakaraan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito dahil mahal siya ni Emma upang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya at dalhin ang kanyang sikreto sa kanyang libingan. Pero ngayong kasali na si Levi, hindi na maasahan ni Tyrone ang pagmamahal ni Emma sa kanya. Upang maprotektahan si Levi, malamang na sinabi ni Emma sa kanyang anak ang tungkol sa sikretong ito. Hindi kayang patayin ni Tyrone si Emma nang hindi nalik ang kanyang lihim. Kailangan kong maghanap ng paraan para makumpirma kung alam ito ni Levi. Saka lang ako makakapagdesisyon kung papatayin ko ba si Emma. Kaya, nagpa siya si Tyrone na pumunta at hanapin si Levi mismo. Kapag nakuha na niya ang kanyang sagot, ang kanyang unang layunin ay ang patayin pareho sina Levi at Emma. Kahit na ito ay magalit sa pamilya Garrison at maging dahilan upang hamakin siya ng mga tagalabas dahil sa pagiging cold-blooded at malupit, ito ay higit na mabuti kaysa sa paglantad ng kanyang lihim sa publiko. Kung nangyari iyon, siya ay sasailalim sa pinakakasuklam-suklam na parusa ng pamilya. Sa Northampton, abala ang lahat sa paghahanap kay Emma. Sa wakas, natuklasan ni Levi ang isang tala na iniwan para sa kanya ng kanyang ina sa kanyang silid. Sa buod, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil ayos lang siya. Inutusan din niya si Levi na huwag siyang hanapin. Mom, paanong hindi kita hahanapin? Ibinagsak ni Levi ang kanyang kamay sa mesa. Habang pinag-iisipan niya ito, masigurado siyang ang pamilyang Garrison ang nasa likod nito. Naisip niya na ang kanyang ina ay mamamatay sa kanyang lugar. Gayunpaman, nanindigan si Levi na hindi siya susuko sa pamilyang Garrison. Kung hindi mo ako pinigilan kanina, napatay ko na si Damian. Pakiramdam ni Levi ay walang magawa. Noong una, gusto niyang maghintay ng ilang sandali bago gumawa ng anumang hakbang. Gusto niyang maging mapayapa ang mga pangyayari hanggang sa maipanganak ni Zoe ang kanilang anak. Dahil buntis si Zoe, natakot siyang iwan itong mag-isa. Kailangan ni Zoe ng mag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, ngayong natapos na ang usaping ito tungkol sa kanyang ina, kailangan niyang pabilisin ng kaunti. Nagpa siyang magtungo sa Auckland City. Nang malapit na niyang ipatawag si Asher Dragon at ang iba pa, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sinagot niya ang tawag ay nagpakilala na ang nasa kabilang linya. Ako si Tyrone Garrison. Agad namang nagtanong si Levi, ano? Ikaw, kasama mo ba ang nanay ko ngayon? Nagulat si Levi na tatawagan siya ni Tyrone. Oo, siya nga, mabuti naman at maganda siya. Ako naman, gusto kitang makilala sa Northampton ngayong gabi.
May kailangan akong pag-usapan sa iyo. Nang marinig na ayos na ang kanyang ina, nakahinga ng maluwag si Levi. Kung may nangyari sa kanyang ina, jijibin niya ang tirahan ng garrison, brick sa brick, at papatayin ang bawat taong nakatira sa loob ng mga pader nito. Sige, hihintayin kita. Gayunpaman, kung may mangyari sa aking ina, papatayin kita sa paningin. Galit na nagmura si Levi. Haha, humagalpak ng tawa si Tyrone sa kabilang dulo. Para sa kanya, puro kulit si Levi at walang kagat-kagat. Ang kanyang deklarasyon ng paghihiganti ay walang iba kundi isang walang laman na banta. Gusto niya akong patayin. Kaya ba niya? 8:00 ng gabing iyon, isang private jet ang lumapag sa Northampton Airport. Sa katahimikan at bilis ng kanyang makakaya, nakarating si Tyrone sa meeting place na napagkasundoan nila noon pa man. Naghihintay na doon si Levi pagdating niya. Sa wakas ay nagkita ang mag-ama sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1071. Habang nakatingin si Levi kay Tyrone sa pagtatangkang palakihin siya, ganoon din ang ginagawa ng matanda sa kanya. Nakita agad ni Levi ang kanyang ama ay isang once-in-a-generation type of warrior. Siya ay napasuko at nakahiwalay, at ang isang hindi mahawakang vibe ay nagmula sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang mga galaw ay nagsasalita din ng isang taong masama ang loob at paiba-iba. Ang pumatay ng isa ay kasalanan, ngunit ang pumatay ng 10,000 ay isang kabayanihan. Eksaktong inilarawan ng pangungusap na iyon si Tyrone. Baka sa mukha niya ang pagmamataas at pagtitiwala sa sarili na siyang dahilan kung bakit siya namumukod-tangi sa karamihan. Siya ay nagkaroon ng vibe ng isang tao na sanay na nakatayo sa limelight sa palakpakan ng lahat. Pagkatapos ng lahat, siya ang magiging patriarch ng pinakaprestihiyosong sinaunang pamilya ni Erudia. Siya ay pinalaki para sa layuning ito. Si Tyrone ay isang mahusay na manlalaban walang duda tungkol doon. Bago ito, inatasan na ni Levi si Phoenix na magsagawa ng masusing investigasyon sa background ni Tyrone. Hindi ito ginawa ni Levi ng maaga dahil natatakot siyang baka mahuli ng mga tao sa Oakland City, na magdulot sa kanya ng malaking problema. Gayunpaman, ang kanyang relasyon kay Tyrone ay naging isa sa mga pinakatanyag na paksa sa pinakabagong lungsod. Halos alam na ng lahat ang tungkol dito. Dahil sa pag-unlad na iyon, kung nais ni Levi na hanapin si Tyrone sa kanyang sariling kakayahan, walang sino man ang magtatanong dito. Si Tyrone ay isang malupit na punong malupit na walang pag-aalinlangan sa paggawa ng anumang kailangan para marating ang tuktok. Handa niyang talikuran ang lahat ng humahadlang sa kanya. Tiningnan ni Levi ang madyugo at kriminal na kasaysayan ni Tyrone. Sa katunayan, si Tyrone ay isang taong nakatuon sa malalaking layunin. Sa proseso niyang pag-iimbestiga sa kanya, natuklasan ni Levi ang nakikitang lihim ni Tyrone, na paralisan niya ang sarili niyang kapatid para maging kahalili ng kanyang ama. Upang matiyak ang kaunlaran ng kanilang angkan, ang mga garrison ng Oakland City ay nagtatag ng isang mahigpit na pagsukat. Ito rin ang pinakamahalaga sa kanilang aklat ng mga tuntunin, huwag patayin ang iyong sariling mga kapatid. Ang mga lalabag dito ang magiging pinakamabigat na parusa. Ang pamantayang ito ay itinatag upang angkan ng garrison ay magkaisa sa isa't isa sa halip na hatiin ng maliliit na away at selos. Kaya naman, ang angkan ni Garrison ay kilala sa kanilang pagkakaisa, na nakita nila sa loob ng mahigit 1,000 taon. Wala pang pagkakataon na namatayan ang mga miyembro ng pamilya, hanggang ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit napakalakas ng angkan ng Garrison. Gayunpaman, nilinaw ni Tyrone ang sagradong tuntuning ito upang ituloy ang sarili niyang makasariling interes. Siya ay nagkaroon ng matinding paniniwala. Para sa kanya, hindi mahalaga ang pag-ibig, ugnayan ng pamilya, at pagkakaibigan. Ang mahalaga, gayunpaman, ay ang mga bagay na maaani niya. Isang tingin sa kanyang ama ay sapat na para makita siya ni Levi kung sino siya. Para kay Tyrone, gayunpaman, si Levi ay isang mapagmataas at walang ingat na manggulo. Nakita ni Tyrone ang kanyang bahagi sa ganitong uri ng mga kabataan. Ang isang maliit na lasa ng tagumpay ay sapat na upang ipadala sila sa isang pababang spiral ng pagmamataas. Sa huli, gayunpaman, ang kanilang mga ligaw na paraan ay mapaamo ng malupit na katotohanan. Walang masama sa pagiging mayabang, syempre, ngunit kung ang isa ay samobra,
ang kahihinatnan ay magiging lubhang kakilakilabot. Mula sa kanyang obserbasyon kay Levi, masasabi ni Tyrone na ang B***-starred niyang anak na ito ay hindi magtatagal sa totoong mundo. Kung ikukumpara kay Damian, siya ay walang iba kundi isang maliit na prito. Si Damian ay kasing yabang ni Levi, pero at least may talino at kakayahan. Dahil sinusuportahan ng dalawang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erodia ang bawat galaw niya, ang kapangyarihan ni Damian ay sadyang hindi maisip. Bagamat ang dugo ng mga Garrison ay dumaloy din sa mga ugat ni Levi, hindi siya nababagay na maging anak ni Tyrone. Hindi siya kikilalanan ni Tyrone bilang isa sa kanya. Kung talagang gusto ni Levi na maging miyembro ng mga Garrison, kailangan muna niyang patunayan ang kanyang sarili. Kung hindi, sa anumang paraan ay hindi nila siya tatanggapin. Sinamahan mo ba ang nanay ko? Tanong ni Levi. Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. She's very safe as well. I can give her a video call if you don't believe me, sagot ni Tyrone. Nagtanong muli si Levi, sige, kung gayon, para saan ka nandito? Biglang ngumiti si Tyrone at sinabing, nandito ako para sa isang napakasimpleng dahilan, nandito ako para makilala ka. Nais kong makita sa aking sarili kung gaano kawalang ingat at kalokohan ang anak ni Emma Jones. Gaya ng inaasahan, hindi naman nag-e-exaggerate ang mga tauhan ko nang ilarawan ka. Parang mas mayabang ka pa sa inaakala ko. Ngumisi si Levi. Hindi ka lang nandito para makita kung gaano ako ka-reckless at tanga. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung para saan ka talaga nandito? Diretsuhin mo na. Tumanggi si Levi na maniwala na tambak ng basura ang pinapakain sa kanya ni Tyrone. As if naman, palihim na pumunta dito si Tyrone. Malinaw, ayaw niyang malaman kung sino man siya ay nasa Northampton. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1072. Tsaka wala pa siyang hakbang para patayin si inay. Kaya naman, isa lang ang posibleng dahilan ng kanyang hitsura, gusto niyang malaman sa kanyang sarili kung alam ko ang kanyang sikreto. Nagdesisyon agad si Levi. Iniligtas ng kanyang ina ang sarili sa sikretong iyon. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Tyrone. Mukha siyang namumutla at kinakabahan, at medyo nag-aalangan na ibuka ang kanyang bibig. Sa wakas, nagpasya siyang banggitin ang bagay na iyon. Huminga siya ng malalim, tinanong niya, may nasabi na ba sa iyo ang nanay mo tungkol sa akin? Patuloy sa pagngiti si Levi. Oo, meron siya. Well, may nasabi na ba siya sa iyo na dapat ay inilihim niya? Napabuntong hininga si Tyrone at tinitigan si Levi. Ngumiti si Levi. Siyempre meron siya. Sinabi niya sa akin ang lahat ng uri ng mga sikreto tungkol sa iyo. Nang makita ni Tyrone ang mapaminsalang ngiti sa mukha ni Levi, naramdaman ni Tyrone na para siyang tinamaan ng kidlat. Bahaging lumubog ang kanyang puso. Masyadong malabo na sagot ang ibinigay sa kanya ni Levi, ngunit may matinding hinala siya na alam na ng binata ang kanyang sikreto. Gayunpaman, hindi niya lubos na matiyak iyon. Paano kung sinabihan siya ni Emma ng iba pang sikreto tungkol sa akin? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagtanong si Tyrone, ano ba talaga ang sinabi niya sa iyo? Ngumiti si Levi, hindi mo ba alam ang sarili mong sikreto? Well, kinakabahan si Tyrone na tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Hindi pa rin niya makumpirma kung alam ni Levi ang madilim niyang sikreto. Ang pumatay o hindi ang pumatay? Yan ang tanong. Biglang nagsalita si Levi, ang boses niya ay nagpapadala ng panginginig sa gulugad ni Tyrone. Ano, iniisip mo ba kung dapat mo akong patayin? Naramdaman ba ni Levi ang balak ko? Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. Pagkatapos ng lahat, hindi ka nag-atubiling gumawa ng isang bagay pagdating sa pagkamit ng iyong sariling mga layunin. Nang marinig ito, natiyak ni Tyrone na alam na ni Levi ang nakakahamak na lihim na itinatago niya sa loob ng ilang dekada. Ngayon, natatakot siyang gamitin ni Levi ang sikretong ito laban sa kanya sa buong buhay niya. Paano kung subukan niyang banta ang kanyang pagpasok sa pamilyang Garrison? Walang karapatang pumasok ang B***-starred na ito sa pamilyang Garrison. Ang pamilya Garrison ay pinahahalagahan ang kanilang karangalan sa anumang bagay, pagkatapos ng lahat. Sasabihin ko ito sa iyo, Levi Garrison. Huwag kang maglakas loob na gamitin ito para takutin ako at pilitin akong pumasok sa pamilyang Garrison.
Kahit na magdesisyon ang angkan na parusahan ako at masira ang reputasyon ko, hinding-hindi ko hahayaang maging isa ka sa amin. Isang napakaseryosong deklarasyon ang ginawa ni Tyrone. Mas gugustuhin niyang alamin ng angkan ang tungkol sa kanyang sikreto kaysa hayaang madungisan ng B*** na ito ang bulwagan ng tirahan ng Garrison sa kanyang karumihan. Walang paraan na si Levi Garrison ay maaaring maging miyembro ng angkan. Hindi habang nabubuhay si Tyrone. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Levi. Malamig na sabi niya, sa tingin mo ba gagamitin ko ang sikretong ito laban sa iyo para lang makapasok ako sa pamilyang Garrison? Paano ka tawa-tawa? Tyrone Garrison, makinig ka sa akin, wala akong pakialam sa isang kaawa-awang pamilyang tulad mo. Kahit na pumunta kayong lahat na nagmamakaawa sa pintuan ko na sumali ako sa clan, tatanggihan ko kayo. Galit na galit si Tyrone kaya umungol siya, ikaw, ang yabang mo nang hindi mapaniwalaan. Ito ang magiging katapusan mo balang araw. Tumawa si Levi. Pumunta ka dito para tanungin ako kung alam ko ang sikreto mo, di ba? Well, alam ko naman, syempre. Pero bakit ako mag-aabala na bantakan ito? Wala akong pakialam sa isang maliit na pritong katulad mo. Bumantong hininga si Tyrone. Gusto niya talagang patayin si Levi on the spot. Gayunpaman, natatakot siya na hindi lang si Levi ang nakakaalam ng sikreto. Sa ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan para mapagtakpan ang mga bibig ni na Levi at Emma. Hindi na magiging mahalaga ang paglalantad pagkatapos niyang kunin ang posisyon ng patriarka. Sige, naniniwala ako sa'yo. Hanggat hindi mo ibinubunyag ang aking sikreto, ipinapangako kung hindi ako papatungan ng kamay sa iyong ina, sabi ni Tyrone. Matagal pa niya itong matitiis. Sa ilang araw, siya na ang magiging bagong pinuno ng pamilyang Garrison. Pagkatapos noon, wala nang pakinabang si Levi sa kanya. Sa oras na iyon, sa wakas ay papatayin siya ni Tyrone. Malamig na ngumiti si Levi. Let's move on, then. May mga bagay pa akong dapat pag-usapan sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1073. Una, bitawan mo agad ang nanay ko. Pangalawa, ako mismo ang maghihiganti sa angkan ng Garrison pagkasilang ng anak ko. Lahat kayo ay magsisisi sa mga kasalanang nagawa ninyo sa aking nanay. Pangatlo, papatayin ko si Damian sa harap mo. Matapos sabihin ni Levi ang tatlong pananakot na ito, hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Tyrone, na parang natulala. Kabalbalan. Masyado lang siyang absurd. How dare he make such arrogant claims? Patayin si Damian sa harap ko. Anong biro? Ito ay talagang katawa-tawa. Wala akong masasabi tungkol sa iyong unang punto. Gayunpaman, para sa iyong pangalawang punto, sinabi mo ba na gusto mong maghiganti sa angkan ng Garrison at pagsisisihan nating lahat? Tuwang-tuwa si Tyrone. Ang Garrison clan ay ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erodia, na may higit sa 1,000 taon ng kasaysayan. Sino ang may kakayahang maghiganti sa mga Garrison? Isang simpleng bata sa kanyang 20s. Paano posible na siya ay may sapat na kakayahan upang gawin ito? Tama iyan. Tutuperin ko ang hiling ng nanay ko, iyon ay ang ipahayag sa lahat ng mga Garrison na hindi ka karapat-dapat para sa aking nanay. Nais kong ang bawat isa sa inyo ay malunod sa panghihinayang. Hahayaan ko ang aking nanay na ipahayag sa inyong lahat na ang kanyang anak ang mananakop ng mundo. Malamig na anunsyo ni Levi. Hahaha. Mag-isa lang. Sige, maghihintay ako. At gusto mong patayin si Damian. Imposible naman, sabi ni Tyrone habang tumatawa. With me around, sinong maglalakas loob na hawakan si Damian? Huwag kang mag-alala, hindi mo mapoprotektahan ang sino mang determinado kong patayin. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Mula nang magpakita si Damian sa kanyang kasal, nabuklod na ang kanyang kapalaran, mamamatay siya. Hindi itinapon ni Levi ang kabaong na dinala ni Damian sa kasal dahil sinadya niya ito para sa kanya. Napakagaling. Mayroon kang lakas ng loob. Kailan ito, partikular? Ayokong maghintay ng matagal para sa iyo. Tanong ni Tyrone na may malamig na ngiti. Around a year after my child is born, siguradong sasalakayin ko ang Garrison clan. Mabuti. Tataya ako sa iyo. Makalipas ang 1 taon, kung maaari kang gumawa ng kahit isang hakbang sa tirahan ng angkan ng Garrison,
Taos-puso akong humihingi ng tawad sa nagawa ko sa nakaraan. Lumuhad pa ako sa harap mo at ng iyong ina bilang pagsisisi. Isa lang ang paraan para magsisi ako, sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong mga kakayahan. Kung hindi, kahit napatayin mo ako, wala kang makikita kahit isang katiting na pagsisisi sa loob ko. Isang-isang taong kasunduan ang itinatag sa pagitan ni Tyrone at Levi. Sa kanyang palagay, gaano man kalakas ang naging Levi, hinding-hindi siya magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makapasok sa tirahan ng angkan ng Garrison. Sige, napagkasunduan namin ito. Tumanggo si Levi. Malamig na ngumiti, sinabi ni Tyrone, kung hindi mo kayang pumasok sa tirahan ng Garrison clan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Huwag kang mag-alala. Kung wala akong sapat na kakayahan para gawin iyon, kusa akong mamatay. Settled na iyan. Hihintayin kita sa tirahan ng Garrison clan. Matapos tumaya si Tyrone, umalis siya sa Northampton. Ngayon, hindi na siya nag-aalala na ibunyag ni Levi ang sikreto sa iba. Sa maikling pag-uusap na iyon, nalaman na niya ang ugali ni Levi. Bagamat siya ay tila isang walang pakundangan na tao, siya ay, sa katotohanan, ay isang lubhang mapagmataas na tao. Hinding-hindi niya gagawing malaking deal ang sikreto ni Tyrone. Para sa isang mapagmataas na tao na tulad niya, ang isang pagkilos na tulad niyan ay katumbas ng kahihiyan. Higit pa rito, iminungkahi ni Tyrone ang isang taong kasunduan bilang bahagi ng kanyang diskarte upang pukawin siya. Kaya naman, sigurado siyang hindi isisiwalat ni Levi ang kanyang sikreto. Malamig na tumawa, buong pagmamalaki niyang sinabi, ito ang pagkakaiba ko, siya at si Damian. Hindi namin pinapahalagahan ang mga hindi gaanong mahalagang bagay na ito. Hanggat ito ay kapaki-pakinabang sa amin, tiyak na makakamit namin ang aming layunin anuman ang mga pamamaraan na ginamit. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong may mahusay na ambisyon ay hindi nag-aalala tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Levi, hindi ka makakamit ng anumang mahusay. Makalipas ang isang taon, masasaksihan ko ang nakikita mong kaawa-awang pag-uukay-ukay sa harap ng tirahan ng angkan ng Garrison. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1074. Medyo tumpak si Tyrone sa kanyang paghuhusga sa mga tao. Sa katunayan, si Levi ay isang labis na mapagmataas na tao na hindi naghahangad na ay blackmail si Tyrone sa kanyang lihim. Kung gusto niyang lutisin ang usapin, aasa lamang siya sa kanyang mga kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit nakipagpustahan si Tyrone kay Levi. Sa kanyang palagay, pumayag lang si Levi sa taya dahil masyado pa itong bata at mapusok. Ngunit, lingid sa kanya, lubos na alam ni Levi ang kanyang mga panlilinlang. Bilang isang tao sa kanyang mga salita, pinakawalan ni Tyrone si Emma at ipinakalat pa ang balita ng kanyang taya kay Levi. Ngayon, alam ng lahat sa Erudia na nakipagkasundo si Levi kay Tyrone. Ang angkan ng Garrison ng Oakland City ay naging mas sikat ngayon. Kung tutuusin, lantaran nilang binigyan ng pagkakataon ang kanilang illegitimate son na hamanin sila. Ito ay isang hindi pa nagagawang hakbang. Logically speaking, kahit sinong mayamang pamilya ay magmamadaling itago ang naturang illegitimate child. Madalas silang pinapatay ayon sa mga kombensyon. Gayunpaman, ang angkan ng Garrison ng Oakland City ay lumabag sa mga pamantayan. Hindi lang nila kinilala ang presensya ng isang illegitimate child, ngunit binigyan pa nila ito ng pagkakataong hamanin ang mga ito. Kasabay nito, malinaw nilang ipinakita kung gaano sila kagalang-galang bilang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Si Tyrone, na nagtatag ng kasunduan, ay pinuri ng marami. Ang isang taong may tulad na dignidad at kadalian na tulad niya ang pinakaangkop na kandidato para mamuno sa angkan. Kahit na ang mga matataas na elder ng Garrison clan ay humanga kung paano hinarap ni Tyrone ang bagay na ito, na pinupunan siya ng mga papuri. Walang inaasahang makikinabang talaga sa kanya ang pagpapakita ng illegitimate na anak ni Tyrone. Ito ay napatunayang lubos na nakakatulong sa kanya sa pag-angat sa posisyon bilang pinuno ng angkan. Maging si Tyrone ay hindi inaasahan na mapapakinabangan niya ito. Pinatunayan nito na ang mga tila hindi pinalad na mga kaganapan ay maaaring hindi ganap na masama, ang lahat ay nakasalalay sa kung paano haharapin ang mga ito. Lumaganap ang balita tungkol sa sikat na taya ni Levi kay Tyrone. Di nagtagal,
Alam na ito ng lahat ng elite sa rehiyon. Bagamat pamilyar na ang lahat sa pangalan ni Levi, naisip nilang lahat na siya ay hindi kapani-pani walang hanggal. Walang alinlangan, nakikipaglaban siya sa isang walang kwentang labanan. Anong mga ari-arian ang mayroon siya upang labanan ang angkan ng Garrison? Hindi ba niya napagtanto ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay? Isang bata lang ang talagang nang-ahas na hamanin ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Ito ay isang malawak na kilalang katotohanan na ang pagpasok sa angkan ng Garrison sa Oakland City ay mahigpit na kinokontrol. Tanging isang tao na may malaking kapangyarihan sa 4 na domain ng militar, negosyo, politika, at martial arts, ang makikilala ng angkan ng Garrison. Para sa domain ng militar, dapat isa man lang ay isang makapangyarihang general sa mga hangganan. Para sa domain ng negosyo, ang isa ay dapat na hindi bababa sa isang makabuluhang figure sa mundo ng korporasyon. Para sa pampulitikang domain, ang isa ay dapat na hindi bababa sa isang mataas na ranggo na opisyal. Para sa martial arts domain, ang isa ay dapat na may sapat na kakayahan sa pag-atake sa angkan ng Garrison. Hanggat natupad ang isa sa 4 na kondisyong iyon, ang tao ay maaaring tumuntong sa tirahan ng angkan ng Garrison. Gayunpaman, ito ay isang hindi kapani-pani walang mapaghamong gawa. Sa opinyon ng lahat, naipon lamang ni Levi ang ilang tagumpay sa domain ng negosyo. Gayunpaman, ang isang maliit na Morris Group ay wala sa angkan ng Garrison. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataon kung pinalawak niya ang kanyang negosyo ng 10 o 20 beses. Ngunit, paano niya magagawa iyon sa loob ng isang taon? Kaya naman, walang naniniwala na magtatagumpay si Levi sa paghamon sa angkan ng Garrison at umaasa sa sarili niyang kakayahan na makapasok sa tirahan ng angkan. Gayunpaman, hinding-hindi nila inaasahan na si Levi ang pinakamahina sa larangan ng negosyo. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang impluwensya sa militar at pampulitikang domain ay walang kapantay. Siya ang Diyos ng digmaan ng Erudia. Ang kanyang martial arts strength ay hindi maikakailang walang kapantay din. Pagkatapos ng lahat, sinanay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa 2,000 laban sa loob ng 6 na taon. Sa katunayan, halos lahat ay kaya niyang talunin. Sa ngayon, hindi niya kailangang kumilos ng personal. Napakaraming dalubhasang eksperto ang nagtatrabaho para sa kanya ngayon. Pagkabalik ni Emma, tumingin siya kay Levi nang hindi maintindihang tingin. Levi, hindi mo dapat ginawa. Kung pumayag ka sa kanyang taya, ibig sabihin ay nahulog ka na sa kanyang daya. Alam niya ang pagkatao mo, kaya ginagamit niya ito para pigilin ka. Nay, magiging maayos din. Totoo na isa itong bitag na inihanda niya para sa akin. Gayunpaman, hindi niya alam na ako ay may sapat na kakayahan. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko talaga ang hiling mo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1075. Ito ay isang panaginip na alam ni Emma na ganap na imposible. Gayunpaman, kontento na siya sa pagpapantasya tungkol dito. Kaya naman, pinangalanan niya ang kanyang anak na Levi, isang pangalan na nangangahulugan ng pagkakaisa at pagkakaisa. Umaasa siya na siya ang mamuno sa mundo at hayaan ang angkan ng Garrison na matanto ang kanilang pagkakamali. Okay, Levi. Aasahan ko ang 1 taon mamaya. Napangiti si Emma. Anuman ang magiging resulta sa susunod na taon, maaari pa rin niyang samahan sina Levi, Zoe, at ang malapit ng ipanganak na sanggol ngayong taon. Ang buhay ay bumalik sa landas pagkatapos. Ang pamilya Lopez at ang pamilya Zhao ay labis na hindi nasisiyahan kay Levi. Maaari niyang piliin na lumuhad sa pagpapatawad at manatiling kontento bilang isang miyembro ng angkan ng Garrison. Gayunpaman, pinilit niyang hamanin sila. Sigurado sila na siya ay baliw. Tinukoy din ng Garrison clan ng Oakland City ang mga kondisyon ng hamon para kay Levi. Sa domain ng militar, kailangan niyang malampasan si Hugh Garrison. Siya ang pinuno ng Grey Wolf Squad mula sa Hilaga. Sa katunayan, personal na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ng digmaan ang titulo. Sa larangan ng politika, dapat niyang malampasan si Finnick Garrison, isang mataas na ranggo na politiko ng Oakland City. Sa domain ng negosyo, ang kanyang korporasyon ay dapat gumanap ng mas mahusay kaysa sa 5% ng negosyo ni Damian. Pagkatapos ng lahat, si Damian ay nagmamay-ari ng hindi mabilang na mga asset,
Kasama ang Pinnacle Group na nag-iisa ay sapat na malakas upang ganap na talunin ang Morris Group. Sa martial arts domain, kailangan niyang talunin si Titus Garrison, isa sa mga pinakabatang gwardya ng Garrison clan na naging perpekto sa kanyang martial arts skills. Gayunpaman, malinaw na alam ng lahat na ang mga kabataang ito, na ginamit bilang mga benchmark, ay hindi ang pinakamalakas sa angkan ng Garrison. Sila, sa karamihan, ay itinuturing na karaniwan sa pamilya. Ito ay maliwanag kung gaano kataas ang mga pamantayan ng pagpasok sa angkan ng Garrison. Kung ang isa ay ayaw umasa sa background, ito ay sadyang napakahirap ng isang gawa na makapasok sa angkan ng Garrison sa pamamagitan ng mga kakayahan lamang. Sa katunayan, para sa domain ng negosyo, ang mga pamantayan ay 5% lamang ng negosyo ni Damian. Kitang-kita kung gaano kalakas si Damian. Sinadya nilang itakda ang benchmark bilang 5% ng negosyo ni Damian, na nilalayo na ito ay palaging paalala kina Levi at Emma. As quoted from Tyrone and Olivia, kung hindi man lang makamit ni Levi ang 5% ng kaya ni Damian, walang dapat ipagmalaki si Emma. Alam ng lahat na kung mabaigo si Levi sa kanyang hamon, tiyak ang kanyang pagkamatay. Gawin mo ang lahat, Levi. Sigurado ako na makakamit mo ito sa loob ng 1 taon. Tutulungan ka namin ni Iris na mapaunlad pa ang Morris Group. Nang marinig ni Zoe ang taya na ito, binigyan niya si Levi ng matinding lakas ng loob. Sa ngayon, ang tanging pag-asa nila ay ang Morris Group. Wala nang masyadong oras para sa kanila, dapat nilang magawa ang lahat sa loob ng 1 taon. Kung hindi, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanila. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Levi. Ang yugtong iyon ng 1 taon ay sinadya para sa angkan ng Garrison na magkaroon ng paghinga bago ang labanan sa unahan. Hindi ito ang kaso ng angkan ng Garrison na nagbibigay sa kanya ng 1 taon upang malungkot na kumapit sa kanyang maliit na pagkakataon na mabuhay. Hinihintay niyang ipanganak ni Zoe ang kanilang anak. Kung hindi, direktang sinalakay niya ang angkan ng Garrison. Kaya naman, hindi nakaramdam ng pagkaapurahan si Levi. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang nasa tabi ni Zoe. Si Zoe at ang kanyang anak ang pinakamahalagang priority para sa kanya. Para naman sa Morris Group, iniwan niya ang lahat sa kamay ni Iris. Bagamat hindi nasisiyahan si Zoe tungkol dito, wala siyang magawa. Kung hindi buntis si Zoe sa iyong anak, tiyak na pinilit ka naming putulin ang lahat ng relasyon sa kanya. Kahit na masama ang loob ng pamilya Lopez at pamilya ng Itim sa pangyayaring ito, wala silang nagawa kundi ang pumikit. Di nagtagal, oras na para sa paghirang ng susunod na kahalili ng angkan ng Garrison. Si Tyrone ay pinagkaisang binoto upang maging pinuno ng angkan. Upang mapanatili ang patuloy na pag-unlad ng angkan, ang pinuno ng angkan ng Garrison ay maaari lamang panatilihin ang kanyang posisyon sa loob ng 20 taon. Sakto lang ang edad ni Tyrone. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakamit na ni Tyrone ang pinakamataas na posisyon ng angkan ng Garrison. Well, kailangan kitang pasalamatan, Levi. Tama siya. Dati, maraming iginagalang na matatanda sa pamilya na tutol kay Tyrone bilang patriarch. Gayunpaman, pagkatapos ng 1 taong kasunduan nila ni Levi, maraming tao ang nagsimulang tumingin sa kanya sa ibang paraan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1076. Masasabing malaki ang naitulong ni Levi sa pagpayag kay Tyrone na maging pinuno ng angkan. Ito ang tanging tulong na inaalok niya bilang biolohikal na anak ni Tyrone. Hahaha, kaya ang illegitimate bastard na ito ay mapapakinabangan din ako sa ganitong paraan, ha? Espesyal pang ang tinawag ni Tyrone si Levi. Mula sa sandaling ito, ako ang makapangyarihang pinuno ng angkan ng Garrison. Ang sikretong alam mo ay wala ng anumang banta sa akin. Pinalampas mo ang perpektong pagkakataon. Puno ng kayabangan at pagmamataas ang boses ni Tyrone. Ang pinuno ng angkan ng Garrison. Binabati kita, kung gayon. Ngumiti si Levi. Oo, tama iyan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya ni Erudia ay nasa aking kontrol na ngayon. Nakarating na ako sa tuktok. Pero hindi ka man lang manggahas na isipin na patunayan ko ang iyong pagkakakilanlan. Ito ay imposible. Hinding-hindi kita kikilalanan bilang anak ko. Isa lang ang anak ko, Damian. Kaya, tigilan mo na ang pangangarap, panunuyan ni Tyrone.
Bakas ng pangungutya ang sumilay sa ngiti ni Levi. Tyrone, alam mo ba kung anong klase kang tao? Ano? Curious na tanong ni Tyrone. Isang taong makasarili. Palagi mong tinitingnan ang mga bagay mula sa ganoong myopic point of view, hindi napapansin ang katotohanang palaging may mga taong mas malakas kaysa sa iyo. Marahil, ikaw ay walang iba kundi isang kakarampot na langgam sa iba. Hindi napigilan ni Tyrone ang mapatawa. Hahaha, ako ay parang langgam sa iba. Hindi mo pa rin ba maintindihan kung sino ako ngayon? Ako ang patriarch ng pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Sige. Well, wala na masyadong oras para sa Garrison clan ngayon. Dapat kang mag-ipon ng mas maraming kapangyarihan at mga koneksyon sa lipunan upang labanan ako. Kung hindi, kapag natapos na ang deadline, ang angkan ng Garrison ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon. Naalala ni Levi na ito ang pangalawang beses na sinabi niya ito sa mga Garrison. Malamang na pareho silang nagkikimkim ng parehong saloobin sa kanya, disdain. Hahaha. Ikaw ba ay nagsasalita tungkol sa iyong sarili? Alam ng lahat sa Erudia ang tungkol sa taya na ito. Ito na ang iyong kamatayan araw na iyon. Hindi ba dapat iniisip mo kung paano pahabain ang iyong kalunos-lunos na buhay? Sa katunayan, si Tyrone ay napuno ng paghamak. Kahit anong mangyari, naniniwala siyang hindi magtatagumpay si Levi. Kaya naman, wala siyang anumang banta. Hahaha, tumawa ng malakas si Levi. Baliw ka. Sumpa ni Tyrone bago ibinaba ang tawag. Para sa kanya, si Levi ay hindi hihigit sa isang hindi makatwirang baliw. Kaya naman naglakas loob siyang i-provoke si Tyrone. May kasabihan na ang mga ignorante ay mas may tiwala sa sarili kaysa sa matalino. Si Levi ay isa sa mga taong walang alam. Huwag kang magalit, Dad. Balang araw, mauunawaan ng illegitimate bastard na ito kung ano ang ibig sabihin ng totoong kapangyarihan. Kung gusto niyang magtagumpay, maaari lamang siyang magsikap sa domain ng negosyo. Gayunpaman, sadyang gagawin kong mahirap ang mga bagay para sa kanya. Ginagarantiya ko na sa loob ng isang taon, lalala ang Morris Group, pangako ni Damian na may paniniguradong ngiti. Hindi niya kailanman bibigyan ng pagkakataon si Levi. Nasiyahan si Tyrone sa sinabi ni Damian. Sa pamamagitan lamang ng paggamit sa walang prinsipyong paraan ay makakamit ng isang tao ang malaking tagumpay. Totoong anak niya si Damian. Sa mga sumunod na araw, ang Morris Group ay patuloy na nahaharap sa mga pag-urong sa kanilang pag-unlad ng negosyo. Napakahirap na palawakin ang kanilang negosyo. Wala silang pagpipilian kundi manatili sa loob ng Northampton at Southampton. Agad na nagpatawag ng meeting si Iris, tina Zoe at Levi. Malamang ang Pinnacle Group ang sumusupil sa atin. Pinutol nila ang lahat ng posibleng daanan para ma-access natin ang mga panlabas na merkado. Kung magpapatuloy ito, mananatili tayong stagnant. Imposibleng palawakin pa natin ang negosyo natin, paliwanag ni Iris sa kanyang iniisip. Alam ng lahat na ang angkan ng Garrison ang pumipigil sa kanila, kaya mabibigo si Levi sa kanyang hamon. Napakagatlabi si Zoe at sinulyapan si Levi. Levi, gusto kong marinig ang opinyon mo. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1077. Dahil hindi makaisip ng anumang solusyon, ibinaling ng lahat ang tingin kay Levi. Ngumiti siya at sinabing, napakasimple ng suggestion ko. Dapat magpahinga ka lang ng mabuti at huwag mag-abala tungkol dito. Hayaan mo lang silang supilan tayo. Ipagpatuloy lang natin ang ating negosyo gaya ng dati. Dahil buntis pa si Zoe, ayaw ni Levi na magkaroon ng gulo. Ang gusto lang niya ay alagaan si Zoe hanggang sa isilang ang kanilang anak. Ang lahat ng iba pa ay hindi gaanong mahalaga sa paghahambing. Gayunpaman, binigyang kahulugan ni Zoe ang saloobin ni Levi sa ibang paraan. Ito ang panahon kung kailan dapat magsikap si Levi, tumayo sa hamon at lutesin ang problema. Gayunpaman, mayroon siyang gayong pessimistic na saloobin. Kapag siya ay nahaharap sa isang problema, siya ay talagang umaatres at nagpapabeya. Sa katunayan, mayroon pa siyang isang taon na kasunduan sa angkan ng Garrison. Kahit na hindi siya magtagumpay, dapat ay mayroon siyang tamang saloobin. Dapat siyang magsikap hanggang sa huling sandali sa kanyang pinakamahusay na pagsisikap.
Ito ay isang paraan para mapatunayan niya ang kanyang sarili at gawin siyang kilalanin ng iba. Matalo man, aaminin lang nila ang pagkatalo. Gayunpaman, ang salubing ito ay hindi katanggap-tanggap. Makalipas ang isang taon, paano hamanin ni Levi ang angkan ng Garrison? Ito ay magiging isang kumpletong biro. For this period of time, priority ko ang kalusugan ni Zoe. Ang lahat ng iba pa ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Matapat na sabi ni Levi. Sabay na bamantong hininga sina Zoe at Iris. Sa katunayan, umaatre si Levi nang makaharap ang makapangyarihang angkan ng Garrison. Alam ko kung ano ang kinatatakutan mo. Huwag kang mag-alala. Wala man lang akong pakialam sa angkan ng Garrison. Sila ang dapat mag-alala. Nang marinig ni Zoe ang mayayabang na salita ni Levi, nagalit siya. Levi, aminado ako na napaka-impressive mo. Walang gaanong kabataan na kasing kakayahan mo. Gayunpaman, ang angkan ng Garrison ay sadyang napakalakas. Sa tingin ko, dapat mong personal na bisitahin ang Oakland City at tingnan. Matapos mong masaksihan kung gaano kalakas ang angkan ng Garrison, babalik ka sa tamang landas, galit na mungkahi ni Zoe. Huwag kang magalit, Zoe. Gagawin ko ang aking makakaya sa pagpapalawak ng Morris Group. Upang pakalmayan si Zoe, maaari lamang gawin ni Levi ang isang matibay na determinasyon. Parang ganun pa. At least tama ang ugali mo. Doon lang natigil sa galit si Zoe. Gayunpaman, ang plano ni Levi ay iwan pa rin ang grupong Morris kay Iris at ang iba ay tumakbo. Ang tanging dahilan kung bakit niya itinatag ang negosyong ito ay upang itaguyod ang pag-unlad ng rehiyon ng Northampton at makinabang ang mga mamamayan. Hinding-hindi niya ito gagamitin para sa mga pribadong dahilan, tulad ng pagkontra sa angkan ng Garrison. Higit pa rito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Sa ngayon, isa lang ang layunin niya, ang alagaan si Zoe. Alam na ng lahat ang tungkol sa sikat niyang taya kay Tyrone. Gayunpaman, masasabi nilang lahat na si Levi ay hindi nababahala dito. Para siyang nagbitiw sa kanyang kapalaran. Narinig ko na ang Pinnacle Group, na kasalukuyang kinokontrol ni Damian, ay nagsisimulang sugpuin ang Morris Group. Mukhang sumuko na si Levi. Ano pang solusyon ang mayroon maliban sa pagsuko? Matatanggap lang niya ang hindi maiiwasang kapalaran. Sa flight mula sa Oakland City patungong Northampton, lahat ay tinatalakay ang Levi. Akala ng lahat ay tiyak na sumuko na si Levi. Kung tutuusin, napakalakas ng kanyang kalaban kaya wala siyang pagkakataong manalo. Ang ilang mga kabataan sa parehong flight ay kasalukuyang nakaupo sa first-class cabin. May kabuuang 2 babae at 3 lalaki. Sa kanilang hitsura at kilos, kitang-kita na ang 5 kabataang ito ay nagmula sa mga piling pamilya na may matataas na katayuan sa lipunan. Nang marinig nila ang pinag-uusapan ng mga tao sa tabi nila tungkol kay Levi, tila naging interesado sila. Sa totoo lang, lahat sila ay nakangiti. Nakinig sila sa mga talakayan tungkol kay Levi sa buong paglalakbay. Hindi nagtagal, dumating ang eroplano sa Northampton Airport. Ang 5 kabataan ay bumaba sa eroplano. Sana hindi tayo biguan ni Levi. Pagkatapos ng lahat, nakarating kami hanggang sa Northampton. Sabi ng isa sa kanila. Ang mga kabataang ito mula sa Oakland City ay dumating para lamang kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1078. Nabalitaan ko na ang kanyang anak ay malapit ng ipanganak. Oo, napakaswerte. Kung bumalik si Levi sa angkan ng Garrison, baka kailanganin siyang pakasalan ni Tiffany. Siya, paano siya magiging karapat-dapat kay Tiffany? Ang ilan sa kanila ay nanunuya sa kanya. Ang 5 sa mga kabataan ay sina Carl Mullins, Dominic Coleman, Eden Davey, Taylor Riley, at Leah Buxton. Lahat sila ay nagmula sa makapangyarihang mga pamilya sa Oakland City. Ang mga pamilya sa Oakland City ay hinati sa 5 kategorya. Ang unang kategorya ay ang mga sinaunang pamilya tulad ng angkan ng Garrison na may higit sa 1,000 taon ng kasaysayan. Ang pangalawang kategorya ay ang mga pamilyang imperial. Ang ikatlong kategorya ay ang mga maharlikang pamilya. Ang ika-4 na kategorya ay ang mga kilalang pamilya. Panghuli, ang ika-5 kategorya ay ang iba pang ordinaryong pamilya. Gayunpaman, ang mga kilalang pamilya ng Oakland City ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga maharlikang pamilya sa Southampton. Pagkatapos ng lahat,
Dahil sila ay nasa kabiserang lungsod, kailangan nilang maging sapat na makapangyarihan upang makakuha ng isang hawakan doon. Ang 5 kabataang ito ay nagmula sa mga maharlikang pamilya sa Oakland City. Gayunpaman, nalampasan ng kanilang mga pamilya maging ang pamilya ng imperial na garrison sa Haven. Kaya naman, ngayong nasa Northampton na sila, kumilos sila sa sobrang arrogant at dominanteng paraan, na para bang sila ay nakahihigit sa iba. Pagkatapos ng lahat, nagmula sila sa isang lugar na mas mataas sa hierarchy kaysa sa Northampton. Ang Tiffany na tinutukoy nila ay si Tiffany Meyers. Siya ang tagapagmana ng imperial na pamilya Meyers ng Oakland City. Noon, inayos ni Tyrone ang pakikipag-ugnayan sa mga Meyers para patahimikin si Emma, na nangyari sa pagitan nina Levi at Tiffany. Bagamat hindi ito sineryoso ni Tyrone at nagsisinungaling lamang kay Emma, sineseryoso ng iba ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, miyembro siya ng angkan ng garrison sa Oakland City. Dahil may pinag-uusapan siyang kasing halaga ng kasal, sineseryoso ito ng mga Meyers. Espesyal pa nga silang gumawa ng engagement contract, na parehong pinirmahan ni na Tyrone at Emma. Noong una, hindi masyadong inisip ito ni Tyrone. Noon, alam na niya na hindi siya papayagan ng angkan ng garrison na pakasalan si Emma. Sa madaling salita, hindi nakatakdang mabuhay ang kanyang anak. Kaya naman, hindi mahalaga ang arranged marriage. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran, ang kontrata sa pakikipag-ugnayan ay may bisa pa rin hanggang ngayon. Maaari lamang itong ituring na hindi epektibo kung ang parehong partido ay tumanggi at pinunit ang kontrata sa lugar. Dahil sa engagement contract na ito, hindi nang ahas si Tiffany na magpakasal kahit kanino kahit hanggang ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay pinirmahan ng angkan ng garrison. Kung nagpakasal si Tiffany sa iba, nangangahulugan ito na hindi niya iginagalang ang autoridad ng angkan ng garrison. Mawawasak ang pamilya Meyers. Kaya naman, matagal na silang nababagabag sa bagay na ito. Kung tutuusin, hindi nila alam ang paninindigan ng angkan ng garrison dito, at hindi rin sila naglakas loob na magtanong. Gayunpaman, ang pagtaya ni Levi kay Tyrone ay nagpapahintulot sa mga Meyers na malaman sa wakas ang saloobin ng angkan ng garrison kay Levi. Kaya naman, handa silang ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan at hilingin kay Levi na tanggalin kaagad ang kontrata. Dahil ang pamilya Meyers ay isang imperial na pamilya sa Oakland City, masyadong nakakahiya para sa kanila na personal nilang tapusin ang pakikipag-ugnayan. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay isang illegitimate bastard. Kaya naman, nagpadala sila ng ilang miyembro ng maharlikang pamilya upang hanapin si Levi, hihinto ang pakikipag-ugnayan at sirain ang kontrata ng pakikipag-ugnayan para sa kanila. I really hate Levi Garrison. Dahil sa kanya, si Tiffany ay hindi man lang naglakas loob na makipag-date. Oo, sa oras na ito, dapat ay may asawa na siya at may mga anak na. Galit na humagulgol silang 5. Ngumiti si Leia at sinabing, pagkatapos na mapunit ni Levi ang kontrata ng engagement, makakalaya na si Tiffany. Oo. Maraming taon nang hinihintay ni Martin si Tiffany. Ang isang tulad niya lang ang karapat-dapat para sa kanya. Bakas sa mukha ni Taylor ang pananabik. Si Martin ay nasa pangalawa sa air leaderboard sa Oakland City. Nireranggo ng air leaderboard ang mga nangungunang tagapagmana, hindi kasama ang mga mula sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya, sa lungsod ng Oakland. Mas malakas sila kaysa sa Prince Gang sa Southampton. Masasabing ang pinakamakapangyarihang kabataan ng Oakland City ay nakalista lahat sa air leaderboard. Gusto nilang 5 na sirain ang engagement contract sa lalong madaling panahon para mapang-asawa ni Tiffany si Martin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1079. Hindi nagtagal, dumating si Leia at ang iba pa sa opisina ng Morris Group. Nakatingin sa gusali, nanunuya si Carl, sa totoo lang, kahit ang pamilya Mullins ay maaaring ganap na sirain ang Morris Group. Oo, ang pagsira sa Morris Group ay isang piraso ng cake para sa amin. Gayunpaman, gusto pa rin nilang hamanin ang angkan ng garrison. Hindi ba't ganap na walang katotohanan iyon? Paano magiging karapat-dapat kay Tiffany ang isang walang pakundangan at mayabang na baliw? Malamig na nanunuya ang lahat. Matapos masaksihan ang laki ng operasyon ng Morris Group, mas natitiyak nila na ang hamon ni Levi sa angkan ng garrison ay walang iba kundi isang biro.
Ang isang tulad niya ay hindi kailanman makakamit ng marami. Nag-iisip si Levi kung ano ang iluluto niya para kay Zoe ngayong gabi nang biglang tumawag si Seth sa kanya, may mga bisita daw siya. Nalilito, pumunta si Levi sa waiting area sa lobby. Hindi niya nakilala ang 5 kabataan. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanilang mapagmataas na pag-uugali, halata na sila ay nagmula sa pambihirang mga pinagmulan. So, ikaw si Levi Garrison? Naiinis na tanong ni Carl. Ako yan. Sino ka? Tanong ni Levi na parang naguguluhan. Galing kami sa Oakland City. Nandito kami sa ngalan ng isang tao para ipagpaliban ang iyong nakaayos na pakikipag-ugnayan. Dumiretso sa punto si Taylor. Isang arranged engagement. Ano ang kinalaman nito sa akin? Natarante si Levi sa sinabi niya. Isisilang na ang anak ko, pero may nagsasabi sa akin na may arranged engagement na ako. Hindi ba ito walang katotohanan? Tama. Arranged engagement mo. Ang iyong mga biolohikal na magulang ay nag-ayos ng isang arranged engagement para sa iyo bago ka pa ipinanganak. Ang iyong mapapangasawa ay si Tiffany Meyers, ang pinakamagandang babae ng Oakland City. Paliwanag ni Leah na may malamig na ngiti. Akala nila ay may ginagawa si Levi. Nasabi na siguro ni Emma sa kanya. Pero, nagpapanggap siyang ignorante. Nakakainis. Isang arranged engagement. Sandali lang. Mabilis na kinontak ni Levi ang kanyang ina at sinabihan itong lumapit. Maya-maya, dumating na si Emma. Ma'am, nakapag-ayos ka na ba ng engagement para sa akin? Tanong ni Levi. Sandaling nabigla si Emma bago tumango. Oo, tama iyan. Noon, nagkaroon si Tyrone ng pakikipag-ugnayan sa pagitan mo at ng isang babae mula sa pamilya Meyers sa Oakland City. Ang pangalan niya ay Tiffany Meyers. Nakalimutan ko na ang tungkol dito. Anong meron? Sinulyapan ni Levi ang 5 tao at sinabing, narito sila para ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan sa ngalan ng Meyers. Tinampol ni Emma ang kanyang noo bilang napagtanto. Nako, nakalimutan ko na ang tungkol dito. Ano man ang nangyari, ang pakikipag-ugnayan na ito ay may bisa pa rin. Hindi ba natin pinipigilan si Tiffany? Dahil nakatali na siya sa engagement, malamang ay hindi pa siya makakapag-asawa. Paumanhin, lahat, kasalan ko ta. Gayunpaman, tinuya ni Leah at ng iba ang paghingi ng tawad ni Emma. Na-realize mo na sa wakas na ikaw ang may kasalanan. May ideya ka ba kung ilang taon ang nasayang ni Tiffany dahil sayo? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nangangahas na magpakasal o makipag-date sa iba. Sinira mo ang kalahati ng buhay niya. Ang isang tulad mo ay tiyak na haharap sa karma. Karapat-dapat ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Oo, sinabotahe mo siya. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magkakaroon ng engagement na ito. Marahil ay hindi mo nais na ipagpaliban ito, tama. Gusto mo pa bang pakasalan niya si Tiffany? Alam namin ang iyong mga layunin. Gusto mo pa ring maging bahagi ng angkan ng Garrison, di ba? Nagsimula silang 5 sa pagbibintang kay Emma, na ikinagalit ni Levi. Damn it, si Tyrone ang may pananagutan sa engagement. Bakit hindi mo siya hinanap sa halip? Ang mga salita ni Levi ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang lahat. Natural, walang maglalakas loob na hanapin si Tyrone. Anong kinalaman ni Mr. Garrison? Kasalanan ng nanay mo ang lahat. I call off agad ang engagement at sirain ang engagement contract sa harap natin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1080. Kahit na alam ng lahat na pumayag si Tyrone na itatag ang arranged marriage na ito, at walang kinalaman si Emma dito, itinulak nilang lahat ang sisihin sa kanya. Dahil sa pananakot ng kapangyarihan, wala ni isa sa kanila ang nangahas na kaladkarin si Tyrone dito. Kasalanan ni Emma ang lahat. Habang nagsasalita siya, ipinasa ni Leah ang kontrata ng engagement kay Levi at inutusan itong punatin ito. Inilabas ng iba ang kanilang mga telepono para kunan ito. Napabuntong hininga si Emma, Levi, punatin mo na lang. Utang namin kay Tiffany, kaya dapat ibalik namin ang kalayaan niya. Oo, ito ang tamang saloobin ng pagsisisi. Hindi ka namin masisisi sa sobrang pag-aaksaya ng oras ni Tiffany. Putulin mo na ang kontrata at huwag mo nang guluhin si Tiffany, mayabang na bilin ni Taylor. Punatin. Bakit hindi ka gumagalaw? Punatin mo na. Kailangan pa nating bumalik,
Udyok ng iba nang makita nila si Levi na hindi kumikibo. Sa kanilang pagtataka, nilukot ni Levi ang kontrata bilang isang bola at itinulak ito sa kanyang bulsa. Natigilan ang lahat. Anong balak niyang gawin? Levi, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Leia. Maging si Emma ay naguguluhan. Makinig ka. Iingatan ko ang kontrata sa pakikipag-ugnayan sa ngayon. Ayos lang sa akin na tanggalin ang engagement at sirain ang kontrata. Gayunpaman, dapat mong sabihin kay Tiffany na pumunta ng personal, sino kayong lahat? How dare you criticize my mom ng ganyan? Sa halip, dapat mong lapitan si Tyrone at ihinto ang pakikipag-ugnayan. Matigas na sabi ni Levi habang nakatitig sa iba. Kung magsalita sila sa mas magalang na paraan, pupunitin lang niya ang kontrata. Gayunpaman, dahil naglakas loob silang pumasok sa kanyang nanay, hindi siya pumayag sa kanyang pagtanggap. Hindi ganoon kadaling gawin sa kanya na mapunit ang kontrata. Ikaw, lahat ay napatingin kay Levi Garrison na may hinanakit. How dare you? Sigaw ni Taylor. Magwala ka. Kung gusto mong sirain ko ang kontrata, sabihin mo kay Tiffany na pumunta ng personal. Kahit sino pa ay hindi magbibilang, galit na utos ni Levi. Ikaw, ayaw mo lang ipagpaliban ang engagement, di ba? Kaya naman sinasadya mong bawiin ang kontrata. Gusto mong pakasalan ka ni Tiffany, di ba? Walang hiya kang bastard. Hindi ka karapat-dapat para kay Tiffany. Siya ang pinakamagandang babae ng Oakland City at ang tagapagmana ng pamilya ng imperial na mayors. Anong karapatan mong gawin ito? Oo, may buntis ka pang asawa. Kahit si Martin, na may crush kay Tiffany, ay napakadali mong patayin. Naghiyawan ang lahat sa galit. Haha, kapag ganito ang ginagawa mo, lalo na akong mag-aatubili na sirain ang kontrata. Ang kondisyon lang ay personal na dumating si Tiffany. Seth, paalisan mo na ang mga bisita. Bilin ni Levi. Agad na hinabol ni Seth ang 5 tao palabas ng Morris Group. Bagamat sila ay galit na galit, alam nilang wala silang karapatan sa labas ng kanilang teritoryo. Sigurado akong sinusubukan ni Levi na gamitin si Tiffany. Kahit na ayaw niyang pakasalan siya, gagamitin niya ang engagement para mangikil ng pera sa mga mayors. Pagsusuri ni Leia. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng iba. Dapat ba nating ipaalam agad si Tiffany at ang pamilya mayors? Hayaan mo silang magdesisyon. Mungkahi ni Taylor. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Eden. Ito ay isang tawag mula kay Martin. Binibigyang pansin niya ang aming pag-unlad sa pagpapahinto sa pakikipag-ugnayan. Sinagot ni Eden ang tawag. Martin, may nangyaring masama. Ayaw ay call off ni Levi ang engagement at inagaw pa niya ang kontrata. Hinihiling niya kay Tiffany na personal na pumunta at itigil ito. Ipinaabot ni Eden ang lahat kay Martin, na agad na galit sa galit. Ito ay kabalbalan. Kayong mga lalaki, ipagpatuloy ang pananatili sa Northampton pansamantala. Personal kaming pupunta ni Tiffany para ayusin ang isyong ito. Malamig na utos ni Martin. Tuwang-tuwa ang lahat sa narinig.